Nagising ng F-rank na itim na ahas ni Su Waner. FF rank. Hahaha, Su, ang ating campus beauty. Ang spirit na nakuha mo ay ang pinakawalang kwentang F rank. Hindi man lang kasing haba ng kamay ko. Baka kahit slime, hindi niyan kayang patayin. Ba't ang pangit? Teka, mali ito. Ang pakiramdam na to. Naging isa akong ahas. Anong klaseng kamalasan to? Yung iba, pag nag-reincarnate, nagiging mayaman o kaya emperador. Bakit ako naging ahas? Nasaan ang system ko? Tulungan niyo ko. 真来了，吞噬无限进化，太好了，要起飞了。 Hahaha, Su. Hindi ko akalain na ikaw, bilang campus beauty, ay makakakuha ng ganito kawalang kwentang alaga. Nakakahiya. Gago, sinong sinasabi mong walang kwenta? May system kaya ang ahas na to. Ineng, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo, may system ako. Ay, oo nga pala. Wala pa kaming kontrata. Hindi niya ako naririnig. So Waner, dahil maganda ka naman. Pagbigyan mo ko sa gusto ko, mamaya sa Newcomers Trial Dungeon. Pwede kong pag-isipang isama ka sa team ko para magpa-level. Binibigyan ka na ng pabor, tinatanggihan mo pa. Hindi mo naman siguro iniisip na sa pamamagitan ng basurang alaga mo. Makakapasa ka sa Newcomers Trial Dungeon, di ba? Kahit na ang Newcomers Trial Dungeon ang pinakamadaling dungeon. Napakabihina ng F-rank na itim na ahas na ito. At saka, sa loob ng 3 araw ay ang college entrance exam na. Ang tanging paraan ay gamitin ang Crimson Blood Demon Crystal para makakuha ulit ng spirit. Ang laki ng kristal na to. Bakit niya hinahawakan ng patagilid ang item? Waner, pag-isipan mong mabuti. Kahit na kayong magpatawag muli ng spirit ng Crimson Blood Demon Crystal, nangangailangan ito ng malaking bahagi ng iyong dugo at enerhiya. At saka, hindi mo makokontrol kung anong klaseng spirit ang lalabas. Teacher, napag-isipan ko na po. May natukoy na high energy crystal. Nais mo bang kainin? Wow, high energy crystal. Akin na yan. Matagumpay na nilamon. Binabati kita, host, sa pag-angat bilang isang SSS level na nilalang. Maghintay ka lang, Ineng. Hayaan mong palakasin ka ni Kuya. At para naman sa dalawang yun, handa na ba kayong malamon? Grabe, diretsyong nag-evolve sa SS level. Gaya ng inaasahan sa system. Talagang napakalakas. Kayong mga mortal na humamak sa akin, maghanda na kayong manginig sa takot. Napakakilabot ng kanyang presensya. Anong klaseng nilalang ang Jin-Aising ni Su Waner? Bakit nanginginig ang sea level kong nilalang? Natatakot ito. Ang presensyang ito, siguradong galing sa isang S-level na nilalang. Ano? S-level na nilalang. Paanong nangyari yun? Paano niya nagawang magising ang isang S-level na nilalang? Yung maliit na itim na ahas. Isa palang S-level na nilalang. Sure. Bilis, ipakita mo sa lahat kung anong nilalang ang Jin-Aising mo. Napakakaunting pagkakataon. Pero hindi ko pa sinusunog ang asensya ng dugo ko o ginagamit ang kristal ng demonyong uhaw sa dugo. Ano ba talagang nangyayari? Kulang ang lakas ng paglamon. Kasalukuyang pag-unlad ng paglamon, 10%. Naka-unlock na kakayahan, pangil na panlaban sa lason. Shit, huwag. Hindi sapat ang DevR points. Sa ngayon, ang kaya ko lang gamitin ay 10% ng lakas ng Haring Tagalamon ng Kalangitan. Ano? Bakit isa pa ring itim na ahas? Ha ha ha. Akala ko pa naman, na kung anong napakagaling na nilalang ang Jin-Aising ni Su Waner. Hindi ko akalain na isa lang pala itong walang kwentang ahas. Nasayang lang ang isang pulang kristal ng dugo ng demonyo. Yung presensya kanina, galing lang pala lahat sa maliit na to. Sabi ko na nga ba, paanong makakagising ka ng isang S-level na nilalang? Mukhang sa buong buhay mo, tadhana mo nang makasama ang isang walang kwentang ahas. Huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Pumayag ka sa kondisyon ko kanina. Mamaya sa trial para sa mga baguhan. Matutulungan pa rin kitang mag-level up. Asa ka pa. HMP. Walang utang na loob. Hintayin mo lang pagpasok natin sa unang pagsubok. Doon kita tatapusin. Mga kamag-aral, tapos na ang seremonya ng unang paggising. Magsisimula na ang unang pagsubok para sa mga baguhan. Sa mga estudyanteng hindi pa nakukumpleto ang tipan sa kanilang espiritong kasama.
Bilisan ninyo ang paggawa ng tipan. Ang mananalo ng unang pwesto sa unang pagsubok na ito ay mabibigyan ng garantisadong pwesto sa Akademya ng mga Pambihira. Ano? Akademya ng mga Pambihira. Yan ang pinakamalakas na akademya na pinapangarap ng lahat. Tanging ang mga tunay na henyo lamang ang nakakapasok sa Akademya ng mga Pambihira. Akin lang ang garantisadong pwesto sa Akademya ng mga Pambihira. Hindi na ako aasa sa garantisadong pwesto. Sana lang, bago ang huling pagsusulit, tumaas pa ng kaunti ang level ko. Sige na, tipan. Binabati kita, Panginoon. Matagumpay na ang iyong tipan kay Suwaner. Sa wakas, nakipagtipan ka na rin sa akin. Nakakapagsalita ka. Ang mga F-rank na espiritong kasama ay kabilang sa pinakamababang uri. At ang mga mababang uri ay hindi dapat nakakausap ang kanilang Panginoon. Siyempre, kung ganoon, ang aking bato ng dugong demonyo, ikaw pala ang may kagagawan. Tungkol dyan, huwag kang mag-alala. Bilang kapalit, tutulungan kitang makuha ang unang pwesto. Anong say mo? Unang pwesto. Ipinahahayag ko, ang unang pagsubok para sa mga baguhan ay nagsisimula na ngayon. Ang gubat ng mga halimaw ang pinakamadaling pagsubok. Pero hindi tayo pwedeng maging kampante. Manatili lang tayo sa mga gilid-gilid. Sa ganoong paraan, hindi tayo makakatagpo ng mga masyadong malalakas na halimaw. Ate, SSS rank kaya ang kakayahan ko. Pwede bang magtiwala ka naman sa akin? Sobrang lakas ko kaya, bigyan mo ako ng pagkakataon. Kahit yung boss pa ang dumating, papatayin ko para makita mo. Hinaan mo ang boses mo. Baka maakit mo ang mga halimaw. Nako, isang demonyong toro na level 12, takbo. Dalawang demonyong toro. Lagot na. Hehe, sa wakas, may papakita ko na rin ang tunay kong lakas. Hoy, mga munting toro, hali kayo rito at mamatay. Hahaha, lagot na ang Odell. Lagot na. Pangil ng kamandag. 剧毒之牙， Matagumpay na napatay ng isang dambuhalang aso ang isang level 2 na halimaw. Nakatanggap ng 100 ginto. Umakyat ka na sa level 2. Nag-level up pa ako. Patay na sila. Ikaw ang may gawa niyan. Sinabi ko naman sa'yo, napakalakas ko. May natuklasang enerhiya na maaaring lamunin. Lamunin ba? Siyempre, lamunin mo. Tagumpay ang paglamon. Nakakuha ka ng 200 Devar points. Kasalukuyang Devar progress ng host, 12%. Sige lang, ipagpatuloy mo. Ano ba yan? 2 halimaw na ang nilamon ko, 2% lang ang itinaas. Mukhang kailangan kong lumamon ng mas marami pang halimaw. Ahas, tawagin mo siyang Boss Chen. Boss Chen, sigurado po ba tayong hahanapin natin ang boss? Oo naman. Nangako ako sa'yo na gagawin kitang numero 1. Pero yung lakas ng boss. Huwag kang mag-alala, kasama mo ako. Hoy, tingnan nyo, hindi ba yan si Su, ang campus joke? Mukhang swerte tayong magkapatid ngayon, At dito pa natin makikita ang campus joke na si Su. Anong binabalak ninyo? Hahaha. Wala namang ibang tao rito. Kaya bakit hindi na lang natin hayaan si Su? Nasamahan tayong magkapatid na magsaya. Hey. Isipin mo, yung babaeng kahit si Boss Zhao ay hindi makuha. Ay sa atin pa mapupunta. Subukan ninyo. Sa tingin mo ba may hindi kami kayang gawin? Pagkatapos naming paglaruan ka, tatapusin na rin kita. At sino naman ang makakaalam na kami ang gumawa nito? Tutal, alam naman ng lahat na basura lang ang awakened power mo. Normal lang naman na ang isang tulad mo ay mamatay sa training grounds ng mga baguhan. Hahaha. Huwag kayong lalapit, lumayo kayo. Sige, sumigaw ka pa. Sige lang. Kahit magkanda paus ka pa sa kasisigaw, walang makakarinig sa'yo. Talaga nga naman, kahit saang mundo ka pa mapunta. Hindi nauubusan ng mga demuhong dapat mamatay. Hindi ko akalain. Matigas pa sa inaasahan ng basurang to. Hahaha. Isang maliit na tigre lang ang kalaban. Kung gayon, ikaw muna ang papatayin ko. So good. Tingnan natin kung ano ang kayang gawin ng basurang yan. At kung sino ang tunay na bayani. Isa ka lang basura. Ang mabangis na abong lobo ay isang class B na halimaw. Ang pagpatay sa isang class F na halimaw ay parang pag-inom lang ng tubig para sa kanya. Munting binibining Su, handa ka na bang matikman ang aming galing? Hahaha. Makamandag na pangil.
Ano? Ang mabangis na abong lobo. Bumagsak. Nawala ang kontrata. Patay na ang mabangis na abong lobo ko. Paanong nangyari to? Isa siyang Class B na halimaw. Paanong natalo lang siya ng isang basurang Class F na halimaw sa isang iglap? Nagulat ka ba? Ngayon, ikaw naman. Ngayon, alam mo na kung sino ang tunay na basura, di ba? Imposible, hinding-hindi ito posible. Sinwerte ka lang. Ang alaga mo ay isa lang namang basurang Class F. Mabangis na abong lobo, patayin mo siya. Sa tingin mo karapat-dapat ka. Paanong nangyari to? Di ba't isa lang basurang Class F ang halimaw mo? Bakit? Bakit napakalakas niyan? Eh anong gagawin mo? Huwag kang padalos-dalos. Bawal ang pag-aaway sa loob ng paaralan. HMPH. Hindi ba't kanina lang ay kayo ang nagsasabing papatayin niyo ako? Binibining Su. Nagkamali kami. Alam naming nagkamali kami. Oo. Binibining Su. Hindi na po namin uulitin. Hinding-hindi na. Pakiusap, patawarin mo kami. Hindi sa alam ninyong nagkamali kayo. Alam nyo lang na mamamatay na kayo. At ngayong humihingi kayo ng tawad. Huli na ang lahat. Cheng, gawin mo na. Takbo. Sa tingin nyo, makakatakas kayo. Makamandag na pangil. Ayos na. May natuklasang enerhiya na maaaring kainin. Nais mo ba itong ubusin? Ubusin. Hahaha, sa wakas, lumaki na rin siya. Namamalik mataba ko. Bakit parang lumaki siya? Miss, tara na. Hanapin na natin ang boss. Kapag kinain ko yun, siguradong malaki ang madadagdag sa lakas ko, di ba? Kuya Chen, isa yang halimaw na panglabanan. Kakayanin ba natin? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Walang magiging problema. Matagumpay na natalo ng iyong alaga ang level 5 na Flywheel General. Nakatanggap ng 1,000 experience points. Umakyat na sa level 4. Pati level 5 na halimaw, isang tama lang. Hindi ako makapaniwala na kaya niya talaga to. May natuklasang enerhiya na maaaring kainin. Nais mo ba itong ubusin? Ubusin. Matagumpay ang pag-ubos. Nakakuha ng bagong skill. Ang lakas ng pag-ubos ay tumaas ng 20%. Na-unlock ang skill na Giant Python's Coil. Hahaha, ayos. Napakasarap sa pakiramdam, 10 beses na mas malakas kaysa dati. At may na-unlock pa akong bagong skill. Giant Python's Coil. Wow, ang lupit. Level 10. Siya ang boss ng Demon Beast Forest. Boss, sa wakas, nahanap din kita. Kapag naubos kita, siguradong marami akong makukuhang Dever Points. Haha. Nagpakita ka rin. Sakto, masusubukan ko sa iyo ang bago kong skill. Giant Python's Coil. Lalaban ka pa, mamatay ka na. Matagumpay na natalo ng iyong alaga ang boss na si Great Demon Blackheart. Nakatanggap ng 5,000 experience points. Umakyat ka na sa level 6. Putek, hindi ako nananaginip, di ba? Isang level 4 na alaga, isang hit lang sa level 10 na boss. Sobrang imposible naman ito. Ilang Dever Points kaya ang maibibigay nito? May natuklasang enerhiya na maaaring kainin. Nais mo ba itong ubusin? Matagumpay na nakuha ng sangay ang 5,000 trial velocity. Ang kasalukuyang puntos ay umabot na sa 30%.
Nag-evolve na naman. Ang bilis naman niyang mag-evolve. Shit, 10 beses na paglakas ng kapangyarihan sa isang iglap. Sobrang lupit naman ng skill na to. Malapit nang magwakas ang instance. Malapit na kayong i-teleport palabas ng instance. Mangyaring maghanda. Ganun ka, Abiles, tapos na agad. Bitin pa ako. Hayaan na. Babalik muna ako sa Tamer Space. Marami pa namang oras sa susunod. Dati, ang pinakamataas na puntos sa rookie trial instance ay karaniwang nasa 6,000 lang. Pero ako, mayroon akong 16,800 puntos. Sigurado na ang unang pwesto. Sa wakas, nakalabas din. Bakit ang hirap ng rookie trial instance ngayong taon? Kaya pala ang magiging number 1 ay makakakuha ng sigurado ng pwesto sa Transcendent Tamer Academy. Sino kaya ang magiging number 1? Basta ako, malabo na. Kuya Tai, nakakuha ka ng 6,500. Siguradong ikaw na ang magiging number 1 sa rookie trial ngayong taon. Basta kapag nakapasok ka na sa Super Dragon Academy, huwag mo akong kakalimutan, ha? Hehe, huwag kang mag-alala. Ikaw ang babae ko. Hindi kita malilimutan. Ano? 6,500 puntos. Sa sobrang hirap ngayong taon, nakakuha pa rin si Jiao Tai ng ganoong karaming puntos. Halimaw. Napakalakas, yan ang lalaking naka-awaken ng S-Class Tamer ability. Shit. Walang duda, si Jiao Tai na ang number 1 ngayong taon. Teka, tingnan nyo, di ba si Suer yan? Buhay pa pala siya. Siguradong nagtago lang yan pagpasok pa lang sa instance. Dahil sa na-awaken niyang basurang Tamer ability. Kahit anong halimaw lang ang makasalubong niya, siguradong patay siya. Si Suda, isang malaking biro. Mukhang ang galing mong magtago, ah. Sayang lang. Ang pagsubok para sa mga baguhan ay hindi paramihan ng pusta. Kung walang puntos, wala ka man lang karapatang kumuha ng huling pagsusulit. Ha ha ha. May natuklas ang makinang na bato sa kanya. Mayroon palang batong kayang lamunin ng babaeng yun. Kaya rin ba itong lamunin ng sistema mula sa kanya? Squirrel. Hindi mapagkakatiwalaan ang gamit ng iba. Kung hindi ito kayang lamunin, kailangan si Suwaner na ang gumawa ng paraan para makuha ang bato. Gumawa ka ng paraan para makuha ang batong nasa baywang niya. Nakuha na ang bato. Sa basura mong kakayahan, nakapatay ka pa ng mga halimaw para makakuha ng puntos. Huwag mong sabihing nakakuha ka ng ilang puntos sa pamumulot ng basura. Ha ha ha, masyado mo naman akong minamaliit. May lakas ka bang loob na makipagpustahan sa akin? Anong pusta? Kung sino ang mas maraming puntos. Ha 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 ha. Tama ba ang narinig ko? Gusto mong makipagpaligsahan sa akin kung sino ang mas maraming puntos. Hinahamon mo ko, sa tingin mo matatakot ako. Kung iba siguro, hindi maglalakas loob. Pero itong laban na to, sigurado na ang panalo ko. Pero dahil isa kang basura, napakadali lang para sa akin na talunin ka. Sabihin mo na, ano ang pusta? Kapag natalo ka, ibibigay mo sa akin ang gintong batong yan. Imposible. Ito ang bato ng lilat ginto na bigay sa akin ni Kuya Tai. Huwag ka nang umasa. Takot ka lang, no? Ako, matatakot sa'yo. Makipagpustahan ka na sa kanya, Suwaner. Sige, makikipagpustahan ako sa'yo. Kapag ako ang natalo, sa'yo na itong lilang hiyas. Pero kapag ikaw ang natalo, kailangan mong pagbayaran ang lahat ayon sa sasabihin ko. Kaya mo ba? Usapan na yan, ha ha ha. Suwer, tanga ka talaga, pumayag ka pa. Pero dahil maraming nakasaksi, hindi mo na to matatakasan kahit gustuhin mo pa. Ang totoo niyan, talo ka na. Mayroon kaya akong 2,500 puntos. Maghanda ka ng pagsilbihan si Tage ngayong gabi. Ha ha ha. Sa 2,500 puntos, ganyan ka na kung umasta. Kung may hindi nakakaalam, akalain nilang mayroon kang 25,000 puntos. Anong tinatawa-tawa mo? Waner, labanan mo siya. Malaki na ba ang 2,500 puntos? Ha? 2,500 puntos. Yan ang puntos na hinding-hindi mo mararating habang buhay. Inutil. Manahimik, nailabas na ang mga resulta para sa pagsubok ng mga baguhan. Ngayon, i-anunsyo na ang mga resulta ng pagsubok na ito. Haha, Suwer. Handa ka na bang matalo? Ano? Tanging ang nangungunang 100 lang ang kasama sa ranggo. Mahigit 1,000 puntos. Pang 100 pa lang yun.
Mahigit 700 lang ang puntos ko. Ni sa listahan, hindi man lang ako makapasok. Haha, Suwaner. Sumuko ka na. Sa kakarampot mong puntos, wala ka man lang karapatang mapabilang sa listahan. Ang dami mong Saturday. Ang dami mong Saturday. Ano bang ipinaglalaban mo? Huwag mong sabihing inaakala mong makakapasok ka pa sa listahan. Sobrang bigat ng presensya ng babaeng ito. Bakit parang hindi ako makahinga? Nakita mo ba? Ika-68 pwesto. 2,500 puntos. Nawalan ka na ba ng pag-asa? Ika-68 pwesto lang naman. Kung umasta ka, akala mo ikaw ang una. Isang basurang tulad mo na hindi man lang makapasok sa listahan, ay may karapatang pagtawanan ako. Paano mo nalaman na hindi ako makakapasok sa listahan? Haha, sa kakarampot mong puntos, umaasa ka pang makapasok sa listahan. Nakakatawa. Kung ganun, mabibigo ka. Sumuko ka na lang ng maaga, para hindi ka mapahiya sa huli. At bakit naman, haha. Hindi mo naman siguro iniisip na makakapasok ka sa top 10, no? Nakakatawa ka. Ang mga nakakapasok sa top 10 ay mga henyo lahat dito sa paaralan natin. At sa tingin mo, karapat dapat ang isang basurang tulad mo. HMP. Kagabi. 2 na lang tayong natitira. Ngayon, pwede ka nang sumuko, di ba? Hindi pa tapos. HMP. Nagpapatagal ka pa rin sa ganitong sitwasyon. Tingnan natin kung gaano ka katagal. Ano, hindi si Zhao Tai ang numero 1. Putet, namamalik mata lang ba ako? Hindi si Zhao Tai ang numero 1. Hala, paanong nangyari yun? Huwag mong sabihing may mas magaling pa sa paaralan nyo. Ano, pangalawa lang ako. Pangalawa lang. Imposible. Hindi si Kuya Hai ang numero 1. Sino ang una? Huwag mong sabihin. Siya, hindi. Imposible. Basura lang naman si Yu Sheng na F-rank. Paanong mas malakas pa siya kay Taige? Tama, sigurado akong hindi siya yon. Suwaner, ang numero 1 na lang ang hindi pa inaanunsyo. Ngayon, pwede ka nang sumuko, di ba? Teka lang. Hindi mo naman siguro iniisip na ikaw ang magiging numero 1, no? At bakit naman hindi? Hahaha, Suwaner, nababaliw ka na ba? Ikaw na isang F-rank. Isang basura na walang potensyal, ay nangangarap na maging numero 1. Inaamin ko, napakaganda talaga ni Campus Verso. Sayang nga lang, pero hindi ka magiging numero 1 dahil lang sa ganda. Oo nga, si Zhao Tai nga na nag-awaken. Bilang isang S-rank, pangalawa lang, di ba? Siguradong S-rank genius din ang numero 1. Kailan pa natutong magyabang ng ganito si Campus Belso? Ha ha ha. Narinig mo ba yun, Suwaner? Sumuko ka na, at pagsilbihan mong mabuti si Prince mamayang gabi. Saka ka na lang makipag-usap kapag nakapagturo ka na ng isang tulad ni Zijen. Mukhang hindi ka talaga sisuko hanggat hindi mo nakikita ang resulta. Ano? Sige, kapag lumabas na ang resulta, tingnan natin kung aamin ka sa pagkatalo mo. Haha, lumabas na ang mga resulta. Suwaner, lagot ka na. So Warner, 16,800 puntos. Mahigit 10,000 puntos na mas mataas kaysa kay Zhao Tai. Paanong nangyari yun? Namamalik mata lang ba ako? Hindi ba't F-rank lang ang kakayahan niya? Paano siya nakakuha ng ganoon karaming puntos? Nasira na yata ang record sa kasaysayan, di ba? Paano niya nagawa yun? Ano? Paanong nangyari to? Hindi. Imposible. Hindi maaari. Talo ka na. Tage. Paano na yang awakening mo? Pero kahit ang S-rank na kakayahan ay 6,500 puntos lang ang nakuha. Ikaw na isang basurang may F-rank na kakayahan. Anong karapatan mong makakuha ng ganyang karaming puntos? Ano? Tatakasin mo ang usapan. H, hindi ako. Hindi ako tumatakas, si Suwaner. Nandaya ka lang naman, ang lakas pa ng loob mo. Nandaya. Siguradong nandaya si Suwaner. Oo nga,
kaya pala di makapagsalita. Nandaya nga. Sabi ko na nga ba? Paano makakakuha ng ganyan kataas na puntos si Suwaner? Ang kapal ng mukha, isang basurang kakayahan lang naman ang nakuha niya. Hindi ba't mas mabuting manahimik na lang bilang isang walang kwenta? Ang basura ay mananatiling basura. Ganyan lang naman kadumi ang alam niyang mga paraan. Nakakadiri talaga. Katahimikan sa novice trial. Ang tanging paraan para makakuha ng puntos ay sa pamamagitan ng pagpatay sa mga halimaw. Kaya naman, imposibleng magkaroon ng pandaraya. Guro, hindi ko po gaanong alam ang mga patakaran ng dungeon. Pero, ang alam ko lang, ang isang basurang may F-rank na kakayahan, ay hindi kailanman makakakuha ng 16,800 puntos. Siguradong nandaya lang si Suwaner para makakuha ng ganoon karaming puntos. Hahayaan nating mapunta sa isang mandadaya ang rekomendasyon. Hindi yan patas para sa amin. Hindi patas. Hindi karapat-dapat ang isang mandaraya. Bawiin ang marka ng mandaraya na yan. HMP, akala ba ni Suwaner na matatalo niya ako? Asa pa siya. Manahimik, uulitin ko. Hindi nandaya si Suwaner. Kung sino man ang kumukwestiyon sa marka ni Suwaner, maaari kayong magsumbong sa guro. Kung gusto niyong patunayan kung nandaya ba si Suwaner o hindi, simple lang. Commentin niyo siya sa isang laban ng kakayahan. Kung matatalo niya ako, maniniwala akong totoo ang marka niya. Pero kung hindi niya ako matalo, hey, ang espesyal na pwesto sa pambihirang akademya ay sa akin na. Ano na, ibibigay mo ba o hindi? Hindi ito patas para kay Suwaner. Huwag mo akong pilitin. Ang espesyal na pwesto sa pambihirang akademya ay talagang para kay Suwaner. Wala kang anumang karapatan dito. Simple lang yan. Hindi ba't gusto mo ng batong amethyst? Kung matatalo mo ako, maliban sa batong amethyst na nasa kanya, magdadagdag pa ako ng 3 piraso para sa'yo. Oh, anong masasabi mo? Kaya mo ba, tanggapin mo na, pero gusto ko ng 10 piraso. Kuya Chen, ang kakayahan ni Zhao Tai ay isang S-class na Dark Detonation. Kakayanin ba natin ito? Huwag kang mag-alala. Basta't humingi ka. Ako na ang bahala sa lahat. Dahil ako ay may SSS class na kakayahan. Kahit na 30% lang ng lakas ko ang magagamit ko ngayon. Sapat na yun para talunin ng isang S-class. Sige, Kuya Chen, naniniwala ako sa'yo. Sige, papayag ako. Pero gusto ko ng 10 gramo. Ano? 10 gramo. Alam mo ba kung gaano kamahal ang batong amethyst? 100,000 bawat gramo. Binigyan na kita ng pagkakataon. Nasa sayo na yan kung sasamantalahin mo. Siguradong sinadya ng walang hiyang babaeng yan na itaas ang pusta. Para lang ako umurong. Asa pa siya? HMP. So Warner, wag mong isipin na hindi ko alam ang binabalak mo. Gusto mo lang naman akong paatrasin, di ba? Sayang at napaka-inosente mo. Hindi ako magpapalinlang sa'yo. Sige, 10 piraso kung 10 piraso. Tingnan natin kung paano mo ako matatalo. Halika na. Binibining Suwaner. Bilang guru mo, maaari kitang maging saksi. Hindi mo kailangang makipagduelo sa kanya. Salamat po, guro. Ngunit, magtiwala po kayo sa akin. Mananalo raw siya, nakakatawa. Sa tingin mo, matatalo mo ako gamit lang iyang basura mong espiritual na alaga. Nananaginip ka ng gising. Hindi mo sinusukat ang iyong kakayahan. Titingnan ko kung paano ka dudurugin ni Tage. Bago tayo umakyat sa entablado, pumirma muna tayo sa isang kasunduan na walang pananagutan. Kahit na ang espiritual na alaga mo ay F-class lang, may mga panganib pa rin na kailangang linawin bago pa man magsimula. Sakto lang, dahil hindi rin ako mananagot. Binibining Suwaner, kailangan mong mag-ingat. Ang espiritual na alaga na Jin Aiseng ni Zhao Tai ay isang S-class na aninong leopardo. Napakabilis nito. Naiintindihan ko po. Salamat, guro. Ang bagal mo, bilisan mo at umakyat ka na rito. Lumabas ka, aninong leopardo. Ito na ang S-class na aninong leopardo ni Zhao Tai. Sa pagtingin pa lang mula sa malayo, naninindig na ang mga balahibo ko. Bawat isang S-class na nilalang ay may pambihirang kapangyarihan. Mukhang mapapahamak si Suwaner ngayon. Ang espiritual na alaga ni Suwer ay isa lang hamak na ahas. Sa harap ng aninong leopardo, hindi yan tatagal ng kahit ilang segundo. HMP, Kuya Hai, pinakamabuti kung hahayaan mong patayin agad ng aninong leopardo ang babaeng yun. Suwer, ilabas mo na yung basurang ahas mo. Sakto, hindi pa kumakain ng aninong leopardo ko. Ang basurang ahas mo ay pwede nang gawing merienda. Para naman may palaman sa tiyan ng alaga ko. Asa ka. Tingnan natin kung sino ang lalamunin ng sino.
Anong ibig mong sabihin? Sige, kung nagmamadali kang mamatay, pagbibigyan kita. Paanong nagkaroon ng ganito kalakas na enerhiya ang alaga niya? Ha? Ay, ito. Ito ang alaga ni Suwan. Hindi ba't ang alaga ni Suwaner ay isang F-class na basurang ahas lang? Bakit ang laki nito? Bakit parang pakiramdam ko, ang alaga ni Suwaner ay mas mabangis pa kaysa sa C-class kong wasteland wolf? Imposible. Ang alaga niya ay isa lang namang F-class na basura. Ano naman kung lumaki siya? Hindi pa rin ito mababago ang katotohanang basura pa rin siya. Hindi na masama ang alaga mong to. Hindi ko akalain na kaya palang lumaki ng ganito yung basurang ahas mo. Mukhang dumaan to sa pandaraya. Marami sigurong nilamon na kayamanan sa mahiwagang lugar. Pero ang basura ay mananatiling basura. Sa harap ng aking aninong leopardo, hindi pa rin siya makakatakas sa tadhana niyang maging pagkain. Aninong leopardo, lapain mo na siya. Anong klaseng basura ang may karapatang kumain sa lolo sumo? Ano? Ang aninong leopardo ni Jiaotai, napatay sa isang iglap. Paanong nangyari yun? Isang S-class na alaga ang aninong leopardo. Samantalang ang alaga ni Suwaner ay F-class lang. Lintik, huwag mong sabihin. Hindi F-class ang alaga ni Suwaner. Bakit ganito kalakas ang hinayupak na to? Hindi ba dapat ay napatay na siya agad ng aninong leopardo ni Taige? Hindi nga biro ang alaga ni Suwaner. Pero, hindi ganoon kadaling mapatay ang isang S-class na alaga. Sabi ko na nga ba, ang galing mo talaga, Kuya Chen. Ano, isang basurang ahas lang. Paanong naging ganito kalakas? Kaya pala ang lakas ng loob mo. May ibubuga ka rin pala. Pero kulang na kulang pa rin yan. 可还远远不够。 Ano, hindi pa rin namatay sa pagsabog. Buhay pa ang aninong leopardo. Sinabi ko na, isang S-class na alagad ang leopardong anino. Paanong matatalo agad yan ng alagad ni Suwaner? Hindi mo inaasahan, no? Sa tingin mo, kaya mong patayin ang leopardong anino ni Tai. Asa ka, hindi pa patay si Kuya Chen. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Suwaner, hanggang dito na lang ang swerte mo. Magmakaawa ka sa akin ngayon at bibigyan pa kita ng pagkakataon. Ang dami mong sinasabi. HMP. Hintayin mong lumunin ko ang alagad mo. Sa oras na yun, mapapaluhod kita sa pagmamakaawa. Leopardong anino, lumunin mo siya. Kamandag ng pananahimik. Nako, malaking problema ito para kay Suwaner. Kung hindi ako nagkakamali, ang kapangyarihang ito na yata ang pinakamalakas na atake ng alagad ni Suwaner. Pero nakahanda na ngayon ang leopardong anino. Ngayon, para matalo ang leopardong anino ni Jiaotai, napakahirap na. Hahaha, Suwaner, yan lang ba ang kaya ng basura mong alagad? Kahit buntot ng leopardong anino ko ay hindi mo mahawakan. Sa tingin ko, mas mabuting lumuhad ka na lang at sumuko. Asa ka pa, HMP. Panoorin mo habang pinapatay ko ang alagad mo. Leopardong anino, lumunin mo siya. Pagpulupot ng dambuhalang ahas. Paano nangyari to? Di ba't sabi mo lalunin mo ang alagad ko? Mukhang hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon. Mabilis ka lang. 速度。 Nagkataon lang na nag-api mo ang leopardong anino. Gamit lang yung basura mong alagad. Imposibleng mapatay niya ng leopardong anino ko, tama, di ba? Panalo na. Ang galing mo, Kuya Chen. Sinabi ko naman sa'yo na ako na ang bahala. Ang leopardong anino ni Tai. Natalo. Grabe. 我操！ Ang leopardong anino ni Jiao Tai ay pinatay na naman. Hindi pa patay, pero durog ang lahat ng buto sa katawan niya. Inutil na siya. Para na ring patay. Kawawa naman si Jiao Tai. Mayroon pa naman siyang isang S-class na alagad. Kahit na sa pagsubok para sa mga baguhan, hindi mo makuha ang garantisadong pwesto sa akademya ng mga pambihirang bantay. May pagkakataon ka pa rin sa panahon ng pagsusulit sa kolehiyo na makapasok sa akademya gamit ang sarili mong galing. Pero ngayon, winasak na ang aking bantay. Kahit ang pinakapangkaraniwang akademya para sa mga bantay ay hindi ko na mapapasok. Ang bantay ni Suwaner. Imposibleng F-class lang to. Imposible. Ang bantay ko ay isang S-class. Paanong matatalo lang ito sa isang F-class na basurang bantay? Yan lang pala ang S-class na bantay mo.
So Warner, winasak mo ang leopardong anino ko. Sinira mo ang buong buhay ko. Sinira mo ang buhay ko. Dadamayin kita. Iyan ay kristal ng mahika. Kristal ng mahika. Kapag ginamit yan, may lalabas ang lahat ng potensyal ng isang bantay. Magkakaroon ito ng lakas na hindi pa nakikita kailanman. Pero ang kapalit nito, Dahil maagang pinalabas ang potensyal ng bantay, hindi na ito lalakas pa habang buhay. Hindi ba't matagal nang ipinagbawal ng alyansa ang bagay na yan? ginamit ni Prinsipe Zhao ang kristal ng mahika. Prinsipe Zhao, itigil mo yan. Itigil, gusto kong isama siya sa libingan. 陪葬。 Oh, nakakatakot. 好可怕！ Nailabas na ang lahat ng potensyal ng leopardong anino. Ang lakas niya ngayon ay katumbas na ng isang SS-class na bantay. Isinusugal na ni Prinsipe Zhao ang lahat. Lagot na si Su Warner ngayon. Baka pareho silang mamatay. Ayan, sige, magpatayan na kayo. Sana nga. Mapatay na rin nila ang walang hiyang si Su Warner. Prinsipe Zhao, tumigil ka na. Su Warner, gusto kitang patayin. Leopardong anino, patayin mo siya. Nako, lumabas ka. Level 20 na agile ang hangin. So good. Sumpa, huli na ang lahat. So Warner, bilis, umalis ka na rito. Katapusan ko na. Mamamatay na ako. Kuya Chen, huwag kang mag-alala. Hinding-hindi kita hahayaang mamatay. Buwisit na ahas na to, sinira ang mga plano ko. Kung ganoon, ikaw muna ang uunahin ko. Aninong leopardo, sugurin mo siya. Ang isang to. Grabe ang itinaas ng lakas niya matapos gamitin ang kristal ng demonyo. Mukhang kailangan ko na itong seryosohin, kung hindi, hindi ko talaga siya matatalo. Sige, laban. Puot ng kayabangan. Makamandag na pangil. Patay na ang aninong leopardo. Tama ba tong nakikita ko? Hala. Isang tama lang, bagsak na naman agad. Pero yan ang aninong leopardo na gumamit ng kristal ng demonyo. Ang lakas niyan ay katumbas na ng isang S-class na halimaw, lintik. Paanong nagawa yan ng isang M-class na halimaw lang? Paanong nangyari yun? Hayop na Su Warner yan, hindi pa rin namatay. Hindi, imposible. Bakit ganyan kalakas ang alaga mo? Wala kang karapatang malaman. Mamatay ka na. Papatayin mo ako. Ikaw ang unang nagtangkang pumatay sa akin. Hindi. Hindi mo ako pwedeng patayin. Taga-pamilya Zhao ako, tama. Kapag pinatay mo ako, hindi ka patatawarin ng pamilya Zhao. Ah. Tagumpay ang paglamon. Nakakuha ng 10 Devour Points. Ang kasalukuyang porsyento ng paglamon ay 30.1%. Isang basura. Isipin mo, 10 Devour Points lang ang naibigay. Pero ang aninong leopardo na ginamitan ng kapangyarihan ng demonyo, siguradong mas maraming Devour Points ang maibibigay. Tagumpay ang paglamon. Matagumpay na nakakuha ng 10,000 Devour Points. Ang kasalukuyang tala ng paglamon ay 42%. Nai-unlock ang kakayahan, lugar ng pagkabulag. Anong nangyayari? Ito yata yung sinasabi sa mga libro, ang ebolusyon ng halimaw. Tama, nag-e-evolve na nga. Ayon sa alamat, iilan lang sa mga halimaw ang kayang mag-evolve. At ang isang halimaw na nakaranas na ng ebolusyon ay sobrang tindi ng itataas ng lakas. Ganito pala ang ebolusyon. Wow! Grabe, ang lupit pala ng ebolusyon ng mga halimaw. Isang F-class na halimaw, pagkatapos mag-evolve, kayang pumatay ng isang S-class. Ebolusyon ng alagang espiritu. Mayroon itong 3 yugto ng ebolusyon. Ang alagang espiritu ni Binibining Su Warner ay malamang 2 beses nang nag-evolve. Ito na ang pangatlo. Ibig sabihin, ito na ang huling yugto ng ebolusyon niya. 3 beses lang ba talaga pwedeng mag-evolve? Pero parang pang-apat na ebolusyon na yan ni Kuya Chen, di ba?
Binibining Su Waner. Tama ako, hindi ba? Guro, tatama po kayo. Ganoon na nga po. Su Waner, isa kang mamamatay tao. Pinatay mo si Kuya Tai. Lagot ka. Isusumbong kita sa eskwelahan. Si Zhao Tai ang lumabag sa patakaran. Ginamit niya ang kristal ng mahika para tangkaing patayin si Binibining Su Waner. Iodine pencil lang ni Binibining Su Waner ang kanyang sarili. Kaya walang mali sa ginawa niyang pagganti. Kaya wag kang basta-basta. Maninirang puri sa iyong kaklase. Lalo na't si Binibining Su Waner ay tinanggap na bilang scholar ng pambihirang akademya. Kung mauulit pa ito, hihilingin kong bawiin ang karapatan mong kumuha ng pagsusulit para sa kolehiyo. Sandali. Su Waner, anong binabalak mo? Ang lilang gintong bato. Heto, sayo na. Pwede na ba akong umalis ngayon? Sige na. Binibining Su Waner. Ito ang mga lilang gintong bato na napanalunan mo kay Zhao Tai. 9 na piraso lahat. Salamat po, guro. Walang anuman. Ikaw mismo ang nagpanalo niyan. Siya nga pala, natanggap mo na ang alok para maging scholar sa pambihirang akademya. Hinihintay ka ng punong guro sa kanyang opisina. Sige po, guro. Sige na, puntahan mo na. Kuya Chen, heto na po ang lilang gintong bato na kailangan ninyo. Wow. Ang daming lilang gintong bato. Makakasipsip na naman ako ng lakas. Kailangan ko munang bumalik sa espasyo ng alaga. May natukoy na enerhiyang maaaring sipsipin. Nais mo bang sipsipin ito? Sipsipin. Bagong kakayahan, natuklasan. Daliri ng paghatol. Ang galing. Nakatuklas na naman ako ng isa pang kakayahan. Lupain ng higanteng tagabulag. Kayang agad na magbukas ng isang espasyo na may sukat na 100 sa 100. Sa loob ng lupain ito, lalong lalakas ang kapangyarihan ko. Malilimitahan ng husto ang lakas ng iba, habang ang lakas ng pag-angat ay kayang wasakin ang kalooban ng kalaban. Dahil sa dalawang kakayahang ito, mas lalakas pa ako ng husto. Miss Su Waner, nalaman ko na ang tungkol sa nangyari sa iyo. Huwag kang mag-alala, hindi ka mananagot sa nangyaring iyon. Bukas, bubuksan ng paaralan ang portal para sa paglipat, upang ihatid ka sa akademya ng mga pambihira para sa pagpili. Sa pagpili, oo, ang nanguna sa pagsusulit sa dungeon ng mga baguhan, ay nabigyan ng garantisadong pwesto sa akademya ng mga pambihira. Pero kung matutuloy ka ba talaga, ay depende pa rin sa pagpili bukas. Tanging sa pamamagitan lamang ng pagpasa sa pagpili, kaopisyal na makakapanatili sa akademya ng mga pambihira. Sa mga nakalipas na taon, lahat ng estudyanteng ipinadala ng ating paaralan. Wala ni isa ang nakapasa sa pagpili. Umaasa ako na ikaw ang magiging una. Ngunit, huwag mong masyadong bigyan ng pressure ang iyong sarili. Sa lakas mo, kahit na hindi ka makapasa sa pagpili, madali kang makakapasok sa alinman sa mga natitirang akademya. Huwag po kayong mag-alala, Principal. Tinitiyak ko pong makakapasok ako sa akademya ng mga pambihira. Mabuti kung may tiwala ka sa sarili. At isa pa, mag-ingat ka sa pamilya Zhao. Pinatay mo si Zhao Tai. Siguradong hahanap ng pagkakataon ng pamilya Zhao para ipaghiganti ka. Mag-ingat kang mabuti. Salamat po, Principal. Opo, mag-iingat ako. Sige na. Tandaan mong bumalik sa paaralan bukas. Opo, Principal. Naglakas loob si Su Waner na patayin ang anak kong si Zhao Tai. Naghahanap siya ng kamatayan, Tito Zhao. Hindi lang hinayaan ni Su Waner na patayin ng kanyang spirit beast si Kuya Tai. Sinabi pa niyang wala siyang respeto sa pamilya Zhao. Nagsalita lang ako ng ilang salita para kay Kuya Tai. Pero pinagbantaan niya akong tatanggalan ng karapatang kumuha ng pagsusulit. HMP, ang kapal ng mukha mo, Su Waner. Ako, si Zhao Gang, ay nanunumpa na kapag hindi kita napatay, isusumpa ko ang aking sarili. Tito Zhao, ang Su Waner na iyon, siya ang nanguna sa pagsusulit sa dungeon. At inirekomenda na ng akademya ng mga pambihira. Kapag ginalaw natin siya, hindi kaya tayo gantihan ng pambihirang akademya ng mga kaakibat. Ang pambihirang akademya ng mga kaakibat ay sobrang maprotekta sa kanilang mga alagad. Talagang napakalaking problema niyan. Pero sa ngayon, ang hawak niya lang ay ang karapatang pumasok dahil sa rekomendasyon. Kung talagang magiging estudyante siya ng pambihirang akademya ng mga kaakibat, hindi pa yan sigurado. Ang pagpili bukas ang pinakamahalaga sa lahat. Ito na rin ang ating pagkakataon. Walang sino man ang aamin na sinadya siyang ibagsak. Sa oras na iyon, walang sino man ang makakapagtanggol sa kanya. Su Waner, maghintay ka lang. Malapit na ang katapusan ng basura mong kaakibat.
Binibining Suwaner, maghanda ka na. Magsisimula na ang paglipat. Handa na po ako. Punong guro, pakibuksan na ang portal. Ito na pala ang pambihirang akademya ng mga kaakibat. Sila rin ba ang mga estudyanteng nakakuha ng rekomendasyon? Ikaw si Suwaner. Ikaw si Suwaner, sino ka? Ako si Wang Ho. Siya si Wang Ho. Ang kaakibat niya ay ang S-class na Haring Bagyo. Sa lahat ng S-class na kaakibat, isa iyon sa mga nasa pinakamataas na antas. Ha ha ha. Nahanap na rin ang impormasyon ni Suwaner. Ang kanyang kaakibat ay isang F-grade na munting itim na ahas. Ano? F-grade na kaakibat. Hindi ba't isang pagkakamali ito? Isang may F-grade na kaakibat naging rekomendadong estudyante. Mukhang mas basura ka pa sa inaakala ko. Ang isang F-grade na kaakibat ay hindi man lang karapat-dapat na labanan ko. Pero, biningi mo ang taong hindi mo dapat binabangga. Sa pagpili ngayon, nakatakda ka ng mabaygo. Ipinadala ka ng pamilyang Zhao para pigilan akong makapasa sa pagpili. Tama ba? Ang tanong, may sapat ka bang lakas? Magandang araw sa inyong lahat, mga estudyante. Maligayang pagdating sa pambihirang akademya ng mga kaakibat. Ako si Gao Yang, isang guro sa akademyang ito. Ako rin ang pangkalahatang tagapamahala para sa pagpiling ito. Susunod, ipapaliwanag ko ang mga patakaran para sa pagpili. Ang selection trial na ito ay may dalawang yugto ng pagsubok. Ang unang yugto ay isang survival challenge. Kayong lahat ay papasok sa isang mundong inihanda ng akademya. Isang virtual na mundo. Habang naroon, walang tigil na aatake sa inyo ang mga halimaw. At ang tanging kailangan ninyong gawin ay harapin ang pagsugod ng mga halimaw at tumagal hanggat kaya ninyo. Sana naman hindi ka matanggal agad sa unang yugto. Masyado namang magiging boring yun. Mas mabuti sigurong sarili mo muna ang alalahanin mo. Handa na ba ang lahat? Magsisimula na ang unang pagsubok. Humanda na kayo. Beep, beep. Malapit na ang mga halimaw. Magsisimula na. Oras ng lumabas, Brother Chen. Shit, totoo ngang virtual na mundo ito. Sayang naman, hindi ko man lang mahihigop ang lakas ng mga halimaw na napatay ko. Isang baboy ramo lang. Kahit na mahina ang lakas nito. Pero napakarami naman nila. Imposibleng maubos silang lahat. Isang grupo lang naman ng mga mahihinang halimaw. Kahit gaano pa sila karami, wala ring silbi. Sakto, masusubukan ko ang aking Giant Python. Giant Python domain, buksan. Ito, isang domain type skill. Ha 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 ha. Galing talaga ng isang domain type skill. Sa loob ng domain ko, tumaas ng 5 beses ang bilis at lakas ko. Pucha, tama ba tong nakikita ko? Isang bagsakan lang, ang dami niyang napatay na halimaw. Isang monster boss. May boss din pala rito. Iyan ang monster boss ng unang bugso. Brother Cheng, mag-ingat ka, yan ang boss. Isa lang namang mas malaking baboy ramo yan. Tikman mo ang bago kong skill. Bigwas ng pag-angat. Instant kill na naman. At mukhang isa na namang bagong-bagong skill yun. Ganun lang, tapos na agad. Matagumpay na napigilan ni Guo Jining ang unang bugso ng mga halimaw. Darating ang ikalawang bugso ng mga halimaw sa loob ng 10 segundo. Mangyaring maghanda. May ikalawang bugso pa. Sobra naman yata to. Sige, kahit gaano pa karami ang mga halimaw. Pero may lumabas pang boss. Ang Yashao ko ay hindi magaling sa pagtatanggol. Wala akong kalaban-laban kapag pinagtulungan na. Mabuti na lang 2 round ang laban. Wala na tayong pag-asa sa unang round. Sa ikalawang round na lang tayo aasa. Sana tunay na labanan na, doon ako magaling. Sa ikalawang round na lang talaga tayo makakakuha ng puntos. Humanda na lang kayo. Parating na ang ikalawang bugso ng mga halimaw. 12 ng Iron Armored Bull. Sila ang mga halimaw na may pinakamatigas na balat. Kahit gaano pa kitigas, walang silbi yan sa harap ko. Pangil ng kamandag.
Napatay niya agad sa isang tira. Grabe! Sobrang bilis naman pumatay ng halimaw ni Kuya Chen. Mas mabilis pa sa paglabas ng mga halimaw sa dungeon. Mas mabilis pa siya. Tapos na. Hay, nakakabagot naman itong virtual dungeon. Ang dami ko nang napatay. Pero wala man lang akong nakuhang kahit isang dev art point. Atensyon! Ang boss ng ikalawang round ay malapit ng lumitaw. Ayan na ang boss ng ikalawang bugso. Isang level 20 na Iron Armored Bull King. Isang level 20 na boss. Sa'yo ko susubukan kung gaano na ako kalakas ngayon. Pulupat ng higanteng ahas. Huwag mo nang sayangin ang lakas mo. Hindi ka makakatakas. Ang mga boss na nililikha ng dungeon. Kahit hindi sila kasin-lakas ng mga totoong boss. Hindi rin naman sila gaanong mas mahina. Ibig sabihin, kahit na isang totoong level 20 na boss, kayang-kaya pa rin patayin agad ni Kuya Chen. Kuya Chen, ang galing-galing mo. Wala yan. Ang ganitong klaseng boss ay kulang pa sa pampainit. Hintayin na lang natin ang susunod na yugto. Hindi ko na kaya, hindi ko na talaga kaya. Masyadong maraming kalaban sa ikalawang yugto. Hindi talaga kinaya ng bantay ko. Isang iglap lang, tamba agad. Ako nga, hirap na hirap akong malagpasan ang unang yugto. Tapos, nakaharap ko pa ang boss ng ikalawang yugto. Ang level 20 na haring bakal na dambuhalang toro. Isang sampal niya lang, wasak na ang bantay ko. Swerte pa nga kayo. Ako, ni hindi ko kinaya ang boss ng unang yugto. Grabe, sobrang imposible naman ito. Itong pagsubok sa pagpili ay. Sino pa kaya ang lumalaban sa loob? Sa tingin ko, si Wang Hu na lang ang kayang tumagal. Dahil ang bantay niya ay ang S-level na haring oso ng Unos. Sigurado yan. Isang S-level na haring oso ng Unos. Sagad sa depensa at atake. Hindi lang ikalawang yugto. Kahit ang ikatlong yugto, malamang kakayanin pa niya. Guro, may natitira pa po ba sa loob? May dalawa pang natitira. Sina Wang Ho at Su Waner. Ano, may dalawa pa. Si Wang Ho, naiintindihan ko. Pero si Su Waner, hindi ba't F-level lang ang bantay niya? Paano siyang nakatagal hanggang ngayon? Ang F-level na bantay. Di ba yan na ang pinakamahinang klase? Kahit ako ay hindi tumagal ng ganito, pero nakaya niyang tumagal hanggang ngayon. Kinawang Ho at Su Waner, sino kaya ang tatagal hanggang sa huli? Kailangan pa bang itanong yan? Siguradong si Wang Hu. May lumabas na. Si Su Waner ba? Siguradong si Su Waner yan. Si Wang Hu. Si Wang Ho, paanong nangyaring si Wang Ho? Ang haring oso ng Unos ni Wang Hu ay hindi rin nakatagal hanggang sa huli. Wala tayong magagawa, ang haring oso ng Unos ay talagang panlaban. Bilang isang bantay. Kaya normal lang na hindi ito magaling sa pagprotekta sa sarili at pagtatanggol. Mga walang kwenta, hindi man lang kinaya ang ikalawang bugso ng mga halimaw. Tapos sasabayan pa akong sumali sa selection. Nasaan na si Su Waner? Ang F-rank na spirit guardian niya. Huwag mong sabihing pagpasok pa lang ay napatay na agad. Baka hindi na nga maglakas loob na magpakita. Walang kwenta talaga. Isang F-rank na spirit guardian. Ang lakas ng loob gumamit ng palakasan para makasali sa extraordinary selection. Ang summer competition ng akademya. Naghahanap lang talaga ng kahihiyan. Akala ko pa naman magtatagal siya kahit kaunti. Hindi ko akalain na ganyan siya kawalang silbi. Si Su Waner, hindi pa lumalabas. Hindi pa lumalabas si Su Waner. Imposible. Hindi ba F-rank lang ang spirit guardian niya? Paano siya nakatagal ng ganito? Tama ang sinasabi nila. Si Student Su Waner ay kasalukuyan pa rin nasa loob ng dungeon. Hindi pa siya natatanggal. Imposible. Ang spirit guardian niya ay isa lang namang F-rank na walang kwenta. Paanong nakatagal siya ng ganito katagal? Siguradong may problema sa sistema. Oo nga, pakiramdam ko ay may mali. Kahit na ang mga spirit guardian natin ay hindi manalo sa mga nangunguna. Mga S-rank pa rin yun. Ang dami-dami nating may S-rank na spirit guardian. Pero lahat tayo, natanggal na. Tapos siya, na isang F-rank lang ang spirit guardian. Siya pa ang nakatagal hanggang sa huli. Wala sa loika. Oo nga, kahit tayo hindi natin kinaya. Paano niya nagawa yun? Sa tingin nyo, baka may problema sa virtual dungeon. Normal ang takbo ng virtual dungeon. Wala kahit anong problema. Si Student Su Waner ay umabot na sa ikatlong bugso ng mga halimaw. Ikatlong bugso na. Ano ba talaga ang spirit guardian niya? Para makatagal ng ganito, huwag mong sabihin isa yang pagong na sobrang kunat. O baka naman magaling lang talagang tumakas ang iba niyang alaga.
Humanda kayo. Malapit nang lumabas ang ikatlong bugso ng mga halimaw. Heto na, ang ikatlong bugso ng mga halimaw. Mga level 20 na anino. Pero, hindi ba't sobra naman yata ang dami nila? Nandito na sila, level 20. Aking higanteng sawa. Siguradong hihina na ang epekto ng koi sa kanila. Pero lubos pa rin itong pipigilan ng kanilang lakas. Napakalakas ng domain skill na ito ni Kuya Cheng. Bumagal ng husto ang mga Shadow Wolf. Ngayon, oras na para maglinis ng basura. Sobrang epektibo naman ito. Hindi magtatagal. Mauubos lahat ni Kuya Chen ang mga Shadow Wolf na ito. Sayang, ang daming halimaw. Kung malalamon ko lang sana sila, siguradong malaki ang makukuha kong DevR points. Hindi nagtagal, nalipol ang lahat ng halimaw sa ikatlong bugso. Ang susunod na siguro ay ang boss ng ikatlong bugso. Atensyon, malapit nang lumabas ang boss para sa ikatlong yugto. Ano? Ang boss ng ikatlong bugso. Isang level 30 na Shadow Wolf King pala. Hindi ba't sobra naman yata sa hirap to? Level 30. Interesante. Tingnan natin kung kakayanin nito ang aking atake ng sumpa. Anong nangyari? Patay na agad ang level 30 na boss. Ang dali naman yata masyado. Ang atake ng sumpa ay isang atake sa kaluluwa at mahina ang talino ng mga halimaw. Mahina ang kanilang mga kaluluwa. Kahit na boss pa sila, katawan lang nila ang mas malakas. Ang kaluluwa nila ay halos kapareho lang ng sa ibang mga halimaw. Sayang lang at hindi ko siya pwedeng lumunin. Ganun lang, tapos na. Lalabas na ako sa dungeon. Ang tagal na, bakit hindi pa rin lumalabas si Suer? Kahit umabot pa siya sa ikatlong yugto, dapat tapos na yun, di ba? Ano ba talaga ang kapangyarihan niya? Hindi ako makapaniwalang nakatagal siya ng ganito. Hayop, isang basura na may F-rank na kapangyarihan lang naman. Anong karapatan niyang tumagal ng ganito? Ayan na, lalabas na siya. Sa wakas, lalabas na rin siya. Akala ko pa naman mananatili na siya sa loob magpakailanman. Sa huli, hindi niya rin pala kinaya. Ha ha ha. Binabati kita, Suwaner. Sa yugtong ito ng pagsubok, ikaw ang nanatili ng pinakamatagal. Ikaw ang unang pwesto sa unang yugto. Ano? Sigurado ba kayo dyan? Paanong naging numero 1 ang isang taong may F-level na abilidad lang? Hindi yan patas. Anong silbi kung magaling ka lang tumakas para iligtas ang sarili mo? Mas mahusay lang siyang umiwas sa panganib, yun lang yun. Bakit siya pa ang naging numero 1? Ang tunay na pakikipaglaban sa mga halimaw ay nangangailangan ng tunay na lakas. Nakalimutan kong sabihin sa inyo. Natapos ni Suwaner ang dungeon. Ano? Tinapos ang dungeon. Ibig sabihin, hindi lang siya basta nakaligtas, kundi pinatay niya ang lahat ng mga halimaw. Paanong nangyari yun? Bawat yugto ay may libo-libong halimaw. At huwag nating kalimutan ng tatlong malalakas na boss. Gamit lang ang F-level na abilidad niya. Imposibleng matapos niya yun. Ginoong Gao, baka naman po nagkamali lang kayo. Ang ipinapahiwatig niyo ba ay kinakampihan ko? Si Suwaner. Hay hindi po. HMP. Uulitin ko. Walang anumang problema sa dungeon. At tinapos ni Suwaner ang dungeon gamit ang sarili niyang lakas. Salamat po, Ginoong Gao. Sariling lakas, katawa-tawa. Anong klaseng lakas naman ang meron ng isang F-level? Kahit hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit niya para matapos ang dungeon. Sa ngayon, ang tanging paraan para pigilan siyang makapasa sa pagpili ay ang siguraduhing matalo siya sa ikalawang yugto. O mas maganda kung mamatay na lang siya. Hindi ba't sinabi mong sisiguraduhin mong hindi ako makakapasa sa pagpili? Sayang lang at wala kang sapat na lakas. HMP. Sinwerte ka lang naman. Sino ang nakakaalam kung anong pandaraya ang ginamit mo para matapos ang dungeon? Kung matapang ka, labanan mo ako ng harapan. Tingnan natin kung hindi durugin ng Storm King ko yung F. Level mong basurang abilidad. Nakakatawa. Manahimik ang lahat. Tapos na ang unang bahagi ng pagsusulit. Nakakuha ng perpektong marka si Suwaner. Ang iba namang mag-aaral, base sa tagal ng kanilang pagtitiis, ay nakakuha ng kaukulang puntos. Ngayon, opisyal ko nang sinisimula ng ikalawang bahagi ng pagsusulit. Ginoong Gao, ano po ang nilalaman ng ikalawang bahagi ng pagsubok? Mas mahirap po ba ang ikalawang bahagi kaysa sa una? Ang ikalawang bahagi ay isang tunay na labanan. Kayong lahat ay ililipat sa iisang lugar ng pagsubok. Sa loob nito, maraming mababangis na halimaw. Makakakuha kayo ng puntos sa bawat mapapatay na halimaw. Kung mas mataas ang level ng halimaw, mas marami ang puntos. Sa pagpatay sa boss na nasa loob ng lugar ng pagsubok, makakatanggap kayo ng karagdagang gantimpala na puntos.
Sa wakas, tunay na labanan na. Dito ako magaling, di ba? Sa tunay na labanan lang makikita ang totoong lakas natin. Sigurado na to. Sa tunay na labanan, makakapasok ako sa top 10. Tunay na labanan, ha? Suwaner, tingnan natin ngayon. Kung anong daya pa ang kaya mong gawin. Gamit lang yang F-rank na abilidad mo. Baka kahit isang halimaw, hindi mo kayang patayin. Hey, ang lakas naman ng loob ng isang talunan na magsalita ng ganyan sa harap ko. Walang hiya ka, Suwaner, maghintay ka lang. Pagpasok natin sa lugar ng pagsubok, tingnan natin kung gaano ka pa kayabang. Sige, humanda na ang lahat. Magsisimula na ang paglipat para sa ikalawang bahagi ng pagsubok. Kapag nagsimula na ang paglipat, lahat kayo ay dadalhin sa iba't ibang lokasyon sa loob ng lugar ng pagsubok. Sana'y pala rin kayong lahat. Kaya ito pala ang lugar para sa tunay na labanan. Ang mga halimaw sa loob ay pawang mga totoo. Kailangan kong mag-ingat. Sa wakas, makakalamon na naman ako. Ang aga nyo naman akong padalhan ng mga puntos para sa paglamon. Isang level 10 na pulang kuneho. Level 10 lang. Makamandag na pangil. Isang manlalaro ang matagumpay na nakapatay ng isang level 10 na pulang kuneho. Nakakuha ng dagdag na puntos. Kasalukuyang puntos, 10. Nakadetect ng enerhiya na maaaring lamunin. Nais mo bang lamunin ito? Binabati kita. Matagumpay ang paglamon. Nakakuha ng 2,000 puntos ng enerhiya. Sige. Sakop ng dambuhalang balahibo. Pangil ng kamandag. Isang kamay lang, nagawang mapatay ang level 12 na may panangga sa kuryente. Napatay ang level 12 na may panangga sa kuryente. Pagpatay, 1 puntos dinagdagan ng 27, dinagdagan ng 20. Kasalukuyang puntos, 130. Binabati kita, matagumpay mong nasakop ang teritoryo. Nakakuha ka ng 4,000. Ha ha ha, ayos. Malapit nang umabot sa 60% ang antas ng paglamon ko. Makakapag-unlock na naman ako ng bagong skill, sige pa. Binabati kita sa iyong tagumpay, nakakuha ka ng 8,000. Ang kasalukuyang antas ng paglamon ay nasa 60% na. Heto na. Ano to? Nag-evolve na naman siya. Di ba sabi ni Sir, 3 beses lang pwedeng mag-evolve. At saka, grabe ang laki ng ipinagbago ni Kuya Chen. Na-unlock ang skill, hampas ng gintong buntot. May bago na namang skill. Ang hampas ng mabilis na buntot ay nagdudulot ng 200% critical damage. Ang lupit, hihihi. Kuya Chen, parang may paparating na halimaw. HMPH. Ramdam ko na. Isa itong boss, Haring Leon ng ulap, parang sugatan siya. Isang boss, tamang-tama ang dating mo. Kapag nalamon kita, siguradong malaki ang makukuha kong puntos. Isang boss na malubha ang sugat, maglalakas loob ka pang magyabang sa harap ko. Sakto, ipapatikim ko sa iyo ang bago kong skill. Hampas ng mabilis na buntot. Instant kill na naman. Tama ba tong nakikita ko? Ha ha ha, hindi masama ang lakas niya. Kahit nasugatan yung boss, isa pa rin siyang level 35 boss. Sobrang imposible naman ito. May natukoy na energy body na maaaring lamunin. Lamunin. Pagpaglamon. Matagumpay. Nakakuha ng 30,000 puntos. Kasalukuyang antas ng paglamon, 70%. Huwag mong sabihing mag-e-evolve na naman to. Ano ba talaga itong kapangyarihan ko? Tagapag-amo ng mga halimaw. Ibig sabihin, walang katapusan ng evolution ko. Binabati kita, na-unlock mo na ang skill, anyo ng dambuhalang balahibo. Ano to? Huwag kang kabahan, skill ko to. Skill ko. Paano nagkaroon ng ganito katinding kapangyarihan? Isang boss na paubos na ang buhay. Tanda ko, nandito lang yun sa direksyong to. Wang Ho. Suwaner. Ikaw.
Ikaw ang nagnakaw ng boss ko. Ang tinutukoy mo ba ay ang Mist Lion King? Tama, ako ang nagpahina sa boss na yun. Wala namang nakasulat na pangalan mo sa kanya. Kung sino ang makapatay, sa kanya yun. Hayop ka, kaya pala ikaw ngang basura ka. Pinaghirapan ko siyang labanan ng matagal. Tapos ikaw. Inaani mo lang ang pinaghirapan ng iba. Sarili mong kahinaan yan. Sinong sisisihin mo? Naghahanap ka ng kamatayan, haring oso ng unos, patayin mo siya. Pagpira-pirasuhin mo siya, pati na yang walang kwenta niyang ahas. Ang haring oso ng Unos. Talagang ang isa sa pinakamatitinding S-class na halimaw. Napakalakas ng kapangyarihan na to. Ha ha ha. Dapat lang na malaman mong malakas yan. Ang aking haring oso ng unos ay hindi tulad ng F-class na basurang ahas mo na kayang tapatan. Tanggapin mo na ang kamatayan mo. Ikaw na ang bahala rito. Walang problema. Isang maliit na oso lang yan. Wala kang karapatang magyabang sa harap ko. Higanteng ahas. Puting buntot. Ano? Iyang basurang ahas mo. Nagawa niyang harangin ang atake ng haring oso ng unos. Imposible, hindi to posible. Walang imposible. Akala mo ba ganoon kalakas yung haring oso ng Unos mo? Lintik, isang F-class na alaga. Ang lakas ng loob na magyabang sa harap ng S-class kong alaga. Mamatay ka na, haring oso ng unos. Gamitin mo ang kidlat ng unos. Kuya Chen, mag-ingat ka. Mag-ingat. Wahahahaha. Kayang durugin ng kidlat ng haring oso ng unos ang lahat. Siguradong patay na yang basurang ahas mo. Hindi na masama ang lakas nito. Sapat lang para kumiliti sa akin. Ganoon kalakas na kidlat, pero wala lang epekto. Anong wala lang epekto? Paanong nangyari yun? Ang kidlat ng haring oso ng unos ay hindi nga kinaya maging ng Mist Lion King. Isang F-class na basurang alaga. Paanong nakayanan niya ang kidlat ng haring oso ng unos? Walang kwenta yung bagyong haring oso mo. Kinikiliti lang ba niya ng alaga ko? Anong kinikiliti? Suwaner, sumusobra ka na. Bagyong haring oso. Ibibigay ko ang lahat ng lakas ko. Titiyakin kong mamamatay kayo. Bagyong haring oso, gamitin mo ang buong lakas mo. Kayang-kaya nitong patayin agad ang haring leon ng ulap. Imposibleng hindi ka pa mamatay sa atakeng to. Ay hindi. Imposible. Paanong nangyari to? Ay ito. Ito ang buong lakas na atake ng bagyong haring oso. Paanong naging ganyan kalakas ang alaga mo? Kanina ka pa umatake. Ngayon, ako naman. Hampas ng buntot ng dambuhalang ahas. Ano? Paanong nangyari yun? Ang bagyong haring oso ay S-class. Malakas ba ang S-class? Siguradong hindi F-class ang alaga mo. Kung ganun, anong class ang alaga mo? Malalaman mo rin. Ikaw. Bitawan mo ang bagyong haring oso ko. Huwag mong ituloy. Bitawan siya. Haha. Siya ang pagkukunan ko ng lakas. Inuutusan kita. Pahintuin mo na ang alaga mo. HMPH, utusan ako. Sino ka sa akala mo? At isa pa. Kung sakaling ang alaga ko ang pinapatay ngayon, pahihintuin mo ba ang alaga mo? Hindi mo gagawin, kaya hindi ko rin gagawin. Patay na. Patay na ang bagyong haring oso ko. Patay na ang bagyong haring oso ko. Hayop kang babae ka. Pinatay mo talaga ang alaga ko. Pagbabayaran mo to ng buhay mo. Hindi kita palalampasin. At hindi ka rin palalampasin ng pamilyang Zhao. Ang dami mong sinasabi. May natukoy na maaaring higupin. Higupin ba? Lamon. Tagumpay ang paglamon, nakakuha ng 35,000 puntos. Kasalukuyang progreso ng paglamon, 78%. S-level pre-sale. Kumpara sa level 35 na Miss, mas marami lang ba ito ng lamon points na katumbas ng 5 araw kaysa sa Lion King? Pero pwede na rin. Kailangan ko lang lumamon pa ng ilang halimaw. At aabot na sa 80% ang progreso ng paglamon. May natuklas ang isang espesyal na nilalang na may mataas na enerhiya at maaaring lamonin. Napakataas ng antas ng enerhiya nito. Iminumungkahing puntahan ka agad. Napakataas ng enerhiya ng espesyal na nilalang na ito. Siguradong malaki ang makukuha kong lamon points dito. Kailangan ko siyang mahanap. Nasa unahan lang. Nandito lang sa loob. Nakakatakot ang presensya sa lugar na to. Wala naman sigurong halimaw sa loob, no? Kahit ano pa ang nasa loob, kailangan kong pumasok.
Nararamdaman ko na nasa unahan lang ang pinagmumula ng espesyal na enerhiyang iyon. Bilasan natin. Boss Cheng, sandali, hintayin mo ko. Dito na nga. Nasa loob ng lawa. Wala namang kung ano sa loob ng loang to, di ba? Isang serpienteng dragon. Mayroong serpienteng dragon dito. Ang espesyal na nilalang na tinutukoy ng system ay isa palang serpienteng dragon. Mga hanggal na tao, mga hamak na gumagapang. Naglakas loob kayong pasukin ang aking sagradong himlayan. Mas malaki pa ang katawan ng dragon na to kaysa kay Cheng. Cheng, tumakas na tayo. Bilis. Tatakas, saan tayo tatakas? Napakalakas. Tapos na tayo, Cheng. Hindi na tayo makakatakas. Bakit naman tayo tatakas? Ito ay isang malaking handaan na inihain mismo sa akin. Kung tatakbuhan natin to, hindi ba't masasayang lang ang lamon points? Mga manloloob, mamatay. Ano? Paanong nangyari yun? Kinaya mong salagin ang atake ko. Walang imposible. Makamandag na pangil. Ang isang hamak na lahi ay mananatiling hamak. Gumagamit ka pa rin ng ganyang kaawa-awang paraan. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kapangyarihan ng isang dragon. Bagsik ng dragon, ilabas. Hindi ako makagalaw. Sa ilalim ng aking bagsik ng dragon, sino man ay hindi makakagalaw. Hamak naman lulusob. Mamatay ka na. Isa ka lang namang huwad na dragon. At naglakas loob ka pang tawagin ang sarili mo na tunay na dragon. Teritoryo ng sawa. Ilabas. Ano? Paanong nangyari to? Isa ka lang hamak na ahas. Paano mo nagagawang labanan ng bagsik ng aking dragon? Nagulat ka na agad. Nagsisimula pa lang tayo. Puting buntot ng sawa. Kasumpa-sumpang manlulusob. Kinikilala ko ang iyong lakas. Pero sumuko ka na. Hindi mo ako kayang patayin. Talaga ba, tunay na anyo ng sawa? Ilabas. Anong klaseng kapangyarihan ito? Isang sinaunang banal na nilalang. Imposible, paanong naging isa kang sinaunang banal na nilalang? Ngayon, kaya na ba kitang patayin? Hindi ako pwedeng mamatay dito, takas. Kailangang tumakas, takas. Sa tingin mo ba makakatakas ka? Bitawan mo ako, bilis, bitawan mo ako. Ikaw ang magiging lakas ko, kay tagal kitang hinanap. Bakit naman kita pakakawalan? Kapag kinain kita, baka makumpleto ko na ang ebolusyon ng 100% at tuluyang maging kabayo na lumalamon ng langit. Huwag. Hindi mo ako pwedeng patayin. Hindi ako pwedeng mamatay. Matagumpay na napatay ng halimaw na si Mingyo ang level 40 na Berdeng Dragon na Sili. Nakatanggap ng dagdag na 5,000 puntos. Kasalukuyang puntos, 8,580. Papatay na. Napatay ni Kuya Cheng ang isang huwad na dragon model. May natukoy na 10 energy unit. Lalalamunin ba? Lamunin. Tagumpay na nakakuha ng 50,000 trial units. Kasalukuyang progreso sa paglamon, 70%. Napakalakas na enerhiya. Sobrang laki naman ito. Hindi kaya. Free S-class na talaga ang antas ko. Binabati kita, na-unlock mo ang skill na Devour All Things. Binabati kita, na-unlock mo ang skill na Annihilation Beam. Naka-unlock na naman ako ng 2 skill para maging ganap na Heaven Devouring King. 10% na lang ng paglamon ng kulang. Kuya Chen, ang galing-galing mo. Pati ang Dracan ay kaya mong patayin. Wala yan. 10% pa ang kulang. Kailangan kong makahanap agad ng enerhiyang pwedeng lamunin. Sayang, wala nang ibang halimaw dito. Ang oras ng pagsubok ay malapit nang matapos. Pagkatapos ng countdown, automatiko kang i-teleport pabalik. Mangyaring maghanda. 10 segundong countdown. Ano, malapit nang matapos ang oras, ganito na lang kabilis. Mukhang kailangan kong humanap ng paraan na makahanap ng ibang dungeon na malalamon. Lagot,
1,200 puntos lang ang nakuha ko. Siguradong hindi na ako makakapasa sa pagpili. Medyo mas mataas ako sa'yo ng kaunti. 1,800 puntos, siguradong papasa na ako. Mas okay pa nga kayo. Ang puntos nyo lampas 1,000, samantalang ako 800 lang. Tiyak na matatanggal ako. Nakakahiya ito. Paano pa ako haharap sa kanila sa eskwelahan? Si Suer. Hindi siya namatay sa loob ng dungeon. Napakagaling ng mga diskarte niya para mabuhay. Siyempre hindi siya mamamatay. Ang tanong na lang ay kung ilang puntos ang nakuha niya. Isang F-class na potensyal. Gaano kataas na puntos kaya ang makukuha niya? Makakuha lang siya ng 100 ayos na. Mahigit 8,000 puntos. Sigurado na ang unang pwesto ko. Sige, lahat kayo. Tumahimik, ang ikalawang round ng pagsubok ay natapos na. Lahat ng mga kalahok ay nakabalik na. Ngayon, formal kong i-aanunsyo ang ranking ng puntos para sa ikalawang round. Ang ika-10 sa ikalawang yugto ng pagsubok ay si Li Hao. 1,980 puntos. Ikatlo, si Zuting, 3,500 puntos. Ikalawa, si Woody, 4,200 puntos. Malapit ang i-anunsyo kung sino ang nasa unang pwesto. Sino kaya ang mananalo? Hula ko si Wang Ho. Masyadong malakas ang haring oso ng unos niya. Hindi na kailangang isipin yan. Siguradong si Wang Hu na yan. Ang espiritong hayop niya ay ang haring oso ng unos, di ba? Oo nga, teka, nasaan si Wang Ho? Bakit hindi ko siya makita? Ewan ko, hindi ko rin siya makita. Pero malapit nang i-anunsyo ang unang pwesto, katahimikan. At ngayon, ipapahayag ko na kung sino ang nanalo sa unang pwesto sa ikalawang yugto ng pagsubok. Si Suer, 8,580 puntos. Anak ng, ano, tama ba ang narinig ko? 8,580 puntos. Sobrang taas naman yan. Diyos ko, mas mataas ng 4,380 puntos kaysa sa ikalawang pwesto na si Woody. Paanong nangyari yun? Hindi ba't F-rank lang ang espiritong hayop niya? 8,580 puntos. Nabasag na niya ang record ng akademya. Para sa pinakamataas na puntos sa ikalawang yugto ng pagsubok, di ba? Paano niya nagawa yun? Paano siya nakakuha ng ganoon karaming puntos? Baka nandaya siya, ang buong pagsubok na ito ay mahigpit na binabantayan. Lahat ng datos sa loob ng dungeon ay nakatala. Ang mga puntos ni Suer ay nakuha niya sa pamamagitan ng sarili niyang kakayahan. Wala siyang ginawang anumang pandaraya. Walang pandaraya. Paanong posible yun? Hindi ba't F-rank lang ang espiritong hayop niya? Isang F-rank na espiritong hayop, ang dumurog sa ating lahat, at naging numero 1. At ang mas matindi, siya rin ang nagnumero 1 sa unang yugto. Dobleng kampyon siya. Sobrang imposible naman ito. Tapos na ang dalawang yugto ng pagpili. Ngayon, formal ko nang i-aanunsyo ang resulta ng pagpili para sa mga mag-aaral ng Akademya ng Pambihira. Ilalabas na ang resulta. Sana kasama ang pangalan ko. Siguradong walang problema sa akin. Tiyak na makakapasok ako sa Akademya ng Pambihira. Diyos ko, tulungan niyo po akong hindi matanggal. Ang resulta ay base sa pinagsamang puntos mula sa dalawang yugto ng pagsusulit. Sa huli, 10 mag-aaral lang ang nakapasa sa pagpili. At matagumpay na naging opisyal na mag-aaral ng Akademya ng Pambihira. Ano? 10 lang. Seryoso ba yan? Ang dami-dami natin dito. Tapos 10 lang ang kukunin nila. Ang mga mag-aaral na nakapasa ay sina Su Waner, Woody Zhou Ting, Sun Hao, Zhao Lei, Chen Zhu, Liu Feng, Zhang Meng, Li Hao, at Sun Yang. Binabati ko ang 10 mag-aaral na ito, gaya ng inaasahan. Bagsak ako. Mukhang kailangan ko nang umuwi para maghanda sa college entrance exam. Buisit, bakit wala ako? Nakakainis, sobrang nakakahiya. Binibining Su Waner. Binabati kita. Salamat po, Ginoong Gao. Nanguna ka sa parehong yugto ng pagsusulit, mula nang itatag ang akademya. Ito ang unang pagkakataon na may isang bagong mag-aaral na nakagawa nito. Malaki ang pagpapahalaga sa iyo ng akademya. Sa mga susunod na araw, ibibigay sa iyo ang pinakamahuhusay na kagamitan at mga tagapagturo. Maraming salamat po, Ginoong Gao. Walang anuman. Pinaghirapan mo yan gamit ang sarili mong galing. Para sa iba pang mag-aaral na nakapasa, bukas ng alas 8 ng umaga, magtipon kayo sa unang palapag ng main building ng akademya. Aayusin ko ang mga susunod ninyong gagawin. Masusunod po, Ginoong Gao. Sa wakas, nakapasa rin. 10% na lang ang kulang para sa espiritong manlalamon. Kailangan kong maghanap agad ng dungeon para lamunin ang mga nakatagong halimaw. Waner, bukas, humanap ka ng pagkakataon para tanungin si G. Gao. Kung mayroon pa bang mga dungeon na maaaring salihan. Dungeon. HMM, kailangan kong ubusin ang napakaraming nakatagong halimaw. Ganoon pala. Bukas, hahanapin ko si G.
Gaw, ang galing, ang galing. Nakapasa si Sewer sa pagpili, at siya pa ang nanguna sa parehong pagsubok. Sa wakas, may estudyante na rin sa paaralan natin na makakapasok sa Supernatural Preparatory Academy. Hindi naging madali ito. Hello, G. Lee. May maganda akong balita sa iyo. Nakapasa si Sue Warner sa selection ng Supernatural Preparatory Academy. Nanguna siya sa 2 pagsubok. Sa wakas ay may nagpakitang gilas na rin sa paaralan natin. Ano po, Principal, sigurado po ba kayo sa sinasabi ninyo? Talagang nakapasa si Sue Warner. At siya pa ang nanguna sa 2 pagsubok. Totoo. Siguradong sigurado. Nagpadala na ng mensahe ang Supernatural Preparatory Academy. Si Sue Warner ngayon ay isa ng opisyal na mag-aaral ng Supernatural Preparatory Academy. Ang galing, nakakatuwa. Principal, hindi ba dapat natin itong ipagdiwang? Isa itong malaking karangalan para sa ating paaralan. Oo, syempre dapat. Pagbalik ni Sewer mula sa bakasyon, magdaraos tayo ng isang handaan para ipagdiwang ito ng gusto. Sige na, tatawagan ko pa ang ibang mga guro. Sasabihin ko sa kanila ang magandang balitang ito. Walang kwenta, talagang walang kwenta. Tito Jao, huwag na po kayong magalit. Ginawa na ni Wang Ho ang lahat ng kanyang makakaya. Masyado lang talagang malakas ang pesteng si Sue Warner na yon. Wala na siyang ibang nagawa. Yun na ang lahat ng kanyang makakaya. Inutusan ko siyang pigilan si Sue Warner na makapasa sa selection. Para hindi siya mapili. Pero anong nangyari? Hindi lang nakapasa si Sewer sa selection. Siya pa ang nanguna sa 2 pagsubok. At naging opisyal na mag-aaral pa ng Supernatural Preparatory Academy. Kahit isang hamak na F+. Na walang kwenta, hindi niya mapigilan. Sa halip, siya pa ang tinalo. Nagdulot ka ng matinding kahihiyan sa pangalan ng mga Jao. Sampain kang Sue Warner. Ako mismo ang papatay sa'yo. Ipaghihiganti ko ang aking anak. Ginoong Jao, alam ko pong galit na galit kayo. Pero si Sue Warner, isa na siyang mag-aaral ngayon sa Akademya ng mga Pambihirang Tagapatawag. Siguradong poprotektahan siya ng akademya. Hindi natin siya magagalaw sa ngayon. Poprotektahan siya kahit na protektahan pa siya ng Akademya ng mga Pambihirang Tagapatawag. Papatayin ko pa rin siya. Pinatay niya ang anak kong si Jiao Tai. Sinira niya ang pag-asa ng ating pamilya. Sisiguraduhin kong dugurin ang ibabayad niya. Pero, Ginoong Jao, mahigpit ang pagbabantay sa Akademya ng mga Pambihirang Tagapatawag. Hindi tayo basta-basta makakapasok doon. At isa pa, palakas ng palakas ang ipinatawag niyang nilalang. Kahit na ang S-class na nilalang ni Wang Ho, ang Haring Leon ng Unos, ay napatay niya. Sino pa ang posibleng makakapatay sa kanya? HMP, wala talagang kwenta ang Wang Hu na yun. Hindi talaga siya maasahang makapatay kay Sue Warner. Mukhang kailangan ko na mismo ang kumilos. Ginoong Jao, kayo po mismo ang kikilos. Kahit na napakalakas ninyo, maraming makapangyarihang guro sa Akademya ng mga Pambihirang Tagapatawag. Kung kayo po ang kikilos, at nalaman nila, hindi natin alam kung ano ang magiging kahihinatnan. Kahihinatnan. Wala na akong pakialam sa anumang kahihinatnan. Kailangang mamatay ni Sue Warner. Kahit na isugal ko pa ang lahat ng yaman ng ating pamilya, papatayin ko pa rin siya, para maipaghiganti ang anak ko. Alamin mo ang bawat kilos ni Sue Warner. Alamin mo ang mga galaw niya sa loob ng akademya. Tingnan mo kung saan siya madalas pumunta. Alamin mo kung may mga pagkakataon bang mag-isa lang siya. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, kikilos ako. Masusunod po, Ginoong Jao. Mag-iimbestiga po ako kagad. Sue Warner, maghintay ka lang. Tiyak na papatayin kita. Model, ipaghiganti si Tage. Ang estudyanteng si Sue Warner ay isang tunay na henyo. Kahit na F-rank lang ang alaga niya, nakakapagpakita pa rin ito ng napakalakas na kapangyarihan. At higit sa lahat, patuloy pa itong nag-e-evolve. Walang hangganan ng maaari niyang marating sa hinaharap. Pero ang ipinagtataka ko, paanong nagkaroon ng ganoong kalakas na kapangyarihan ang alaga niya, at patuloy pang nag-e-evolve? Hindi kaya. Hindi ito isang ordinaryong F-rank na alaga. Hay, huwag ko na nang isipin. Bukas, itatalaga ko sa kanya ang pinakamahusay na tagapagturo. Umaasa akong mabilis siyang uunlad dito sa akademya, at makapagbigay ng karangalan sa ating paaralan sa lalong madaling panahon. Mga estudyante, maaari bang tumahimik muna ang lahat? Magandang umaga sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa inyong opisyal na pagsali sa Akademya ng mga Pambihirang Alaga. Umaasa akong magsisikap kayo sa pagsasanay dito sa akademya, at patuloy na pag-usayin ang inyong mga kakayahan. Salamat po, Guru Gao. Ngayon naman, i-aanunsyo ko na ang mga susunod na dapat gawin.
Una sa lahat, ang bawat isa sa inyo ay itatalaga sa isang tagapagturo. Ang tagapagturo ninyo ang siyang gagabay sa inyong pagsasanay at tutulong sa inyong palakasin ang kapangyarihan ng inyong mga alaga. Pangalawa, ang akademya ay magbibigay sa bawat opisyal na estudyante ng tiyak na bilang ng mga kagamitan sa pagsasanay. Kabilang dito ang mga bato ng enerhiya, mga elixir at mga manual ng pagsasanay. Magagamit ninyo ang inyong student card para kunin ang mga ito mula sa research hall ng akademya. Salamat po, Guro Gao. Sige, ngayon, sisimulan ko ng basahin ang listahan ng inyong mga tagapagturo. Si Wang Wo ay itinalaga kay tagapagturo Li. Si Wu Li, kay tagapagturo Zhang. Si Zhou Ting, kay tagapagturo Liu. Su Wan ikaw ay itinalaga kay tagapagturo Wang. Si tagapagturo Wang ay isa sa pinakamahuhusay na tagapagturo sa ating akademya. Ang alaga niya ay isang SS rank. Naniniwala akong magagabayan kanya ng husto sa iyong pagsasanay. Maraming salamat po, Guro. Walang anuman. Karapat-dapat mo lang yan matanggap. Sige na. Inanunsyo na ang pagtatalaga sa mga tagapagturo. Mga mag-aaral, maaari na kayong sumama sa inyong mga itinalagang tagapagturo upang maging pamilyar sa lugar ng inyong pagsasanay at kunin na ang inyong mga kagamitan. Binibining Su Waner, maghintay ka sandali. Guro Gao, ano po iyon? Hahaha, binibining Su Waner. Isa kang pambihirang henyo sa ating akademya. Nanguna ka sa 2 yugto ng nakasulat na pagsusulit. Malaki ang pagpapahalaga sa iyo ng akademya. Si tagapagturo Wang ang pinakamahusay na tagapagturo sa akademya. Tiyakin mong mag-insayo kang mabuti sa ilalim ng kanyang gabay. Salamat po sa paalala, Guro Gao. Tinitiyak ko pong mag-insayo ako ng mabuti. Waner, nakalimutan mo pang sabihin sa guro kung mayroon pang mga pagsubok na pwedeng salihan, di ba? Ay, muntik ko nang makalimutan ang pinakamahalaga. Guro Gao, mayroon po akong isang bagay na nais itanong. Ha, sige, sabihin mo. Nais ko po sanang itanong, kung mayroon pa pong mga pagsubok na maaaring salihan sa akademya, isang pagsubok, nais kong isama ang aking alaga upang sumali, para mapalakas ang aming kakayahan. Binibining Su Waner, kapapasa mo pa lang sa pagpili, ang iyong katawan at ang iyong alaga ay parehong kailangan ng pahinga. Bukod pa riyan, ang mga ordinaryong pagsubok ng akademya ay hindi na gaanong makakatulong sa iyong pag-unlad. Hindi mo kailangang magmadaling sumali sa mga pagsubok. Guro, kahit gaano pa man kahirap ang isang pagsubok. Kaya ko po, Guro Gao, alam ko po na ang mga karaniwang pagsubok ay wala nang gaanong maitutulong sa akin. Kaya po gusto kong humanap ng isang pagsubok na mas mahirap. Gaano man po ito kahirap, kakayanin po namin. Ganoon ba? Hayaan mo akong mag-isip. Sa katunayan, may bagong natuklasang lugar ng pagsubok ang akademya kamakailan lang. Ngunit, napakataas ng antas nito. At lubharing mapanganib. Model. Ginoong Gao, anong klaseng dungeon po yan? Gaano po ito kahirap? Ang tawag sa dungeon na iyon ay ang gubat ng kadiliman. Napakadelikado ng kapaligiran sa loob ng dungeon. Ang pinakamahinang halimaw doon ay level 4 na po. At marami ring malalakas na boss sa loob. Ang pinakamahinang halimaw doon ay level 4 na po. Napakataas pala ng level. Puro level 4 na po pataas ang mga halimaw. Siguradong maraming engravings points doon. Basta makapasok lang ako sa dungeon na to, siguradong mapapabilis ko ang huling yugto ng pagsipsip ng lakas para mag-evolve at maging isang SSS rank na purong Pegasus. Waner, kailangan mong sumali sa dungeon na to. Mukhang napakahalaga ng dungeon na to para kay Kuya Chen. Palagi na lang si Kuya Chen ang tumutulong sa akin. Sa pagkakataong ito, kailangan ko namang tulungan si Kuya Chen. Kailangan kong makuha ang pagkakataong makapasok sa dungeon. Ginoong Gao, gusto ko pong sumali sa dungeon na ito. Huwag po kayong mag-alala, may tiwala po ako sa sarili ko. Hindi maaari, Su Waner. Hindi ka pwedeng sumali sa dungeon na to. At kung tatanungin mo kung bakit, ito'y dahil napakahirap ng dungeon na ito. Kahit pa ang mga senior na estudyante ng akademya, na kung sumali man ay pangkatan, ay nahaharap pa rin sa matinding panganib. Madali silang mapahamak. Isa ka lang baguhang estudyante na kalalampas lang sa mga pagsubok. Kahit na malakas si Yuzhao, kulang ka pa rin sa karanasan. Kapag pumasok ka sa dungeon na ito, tiyak na manganganib ang buhay mo. Ginoong Gao, huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po ilalagay sa panganib ang sarili ko. Pakiusap po, bigyan niyo ako ng isang pagkakataon. Ngunit masyadong mapanganib ang dungeon na ito. Hindi ko maaaring isugal ang kaligtasan mo. Ang akademya, ang plano talaga ay hayaan ng mga senior na estudyante na magpangkat. Wala silang anumang balak na magpasali ng mga baguhan. Ginoong Gao, kailangan ko po talaga ang dungeon na to. Kaya po naming harapin ang panganib. Hay nako, napakatigas talaga ng ulo ng batang to. Sige na, tutulungan kitang mag-apply para sa isang pwesto. Pero mayroon akong isang kondisyon. Dapat kang pumayag sa akin.
Tandaan, kailangang maging maingat na maingat. Huwag kayong kikilos ng hindi nagpapalem. Kung makaharap kayo ng panganib na hindi ninyo kaya, umalis kayo kagad sa dungeon. Huwag ninyong pilitin ang sarili ninyo, naiintindihan ba? Salamat po, Ginoong Gao. Nangangako po ako sa inyo. Pagpasok namin sa dungeon, sisiguraduhin naming mag-iingat kami. Hindi kami kikilos ng padalos-dalos. Kapag nakaharap kami ng panganib na hindi namin kaya, aalis kami kaagad sa dungeon. Kuya Chen, pumayag na si Ginoong Gao. Alam ko, pagpasok natin sa dungeon na ito, ang kapangyarihan kong pang-ubos ay malamang aabot na sa 100%. Binibining Suwaner, naaprubahan na ang pwesto para sa'yo. Pumunta na tayo ngayon sa teleportation point. Habang naglalakad, ipapaliwanag ko sa iyo ang mga dapat tandaan sa loob ng dungeon. Magaling. Salamat po, Ginoong Gao. Binibining Suwaner, ang kapaligiran sa loob ng dungeon ng madilim na kagubatan ay napakadelikado. Puno ito ng makapal na hamog at mga patibong. Bukod pa riyan, napakataas ng level ng mga halimaw. Ang pinakamababa ay nasa level 4 na puna. At ang boss sa loob ay mas malakas pa. Pagpasok mo sa dungeon, kailangan mong mag-ingat. Opo, Ginoong Gao. Naiintindihan ko po. Ano pa po, ang mga halimaw sa loob ng dungeon ay sobrang babangis. At napaka-agresibo nilang lahat. Kahit na malakas ang alaga mong hayop, huwag ka pa ring maging kampante. Kapag makakaharap ka ng halimaw, pag-aralan mo munang mabuti ang level at lakas nito, bago mo ito atakihin. Huwag kang basta-basta susugod. Opo, tatandaan ko po. Ginoong Gao, bukod pa po roon, maraming mahalagang kayamanan sa loob ng dungeon. Tulad ng mga dekalidad na kristal, mga elixir, at mga sangkap na panlinis para sa mga alagang hayop. Maaari mong kolektahin ang mga ito pagkatapos mong makapatay ng mga halimaw. Malaki ang maitutulong niyan sa iyo at sa alaga mo. Sige po. Salamat sa paalala, Guro Gao. Mag-iingat po kami. At isa pang huling bagay, sa loob ng dungeon, mayroong isang sirkulo ng teleportasyon. Kung makatagpo ka ng panganib na hindi mo kayang harapin, agad kang pumunta sa sirkulo ng teleportasyon. Paandarin mo lang ito para makalabas sa dungeon. Ang lokasyon ng sirkulo ay ipinadala ko na sa iyong student card. Pwede mo itong tingnan kahit kailan. Sige po, Guro Gao. Natanggap ko na po. Salamat po. Nasabi ko na sa iyo ang lahat ng dapat mong tandaan. Magsisimula na ang pag-teleport. Mga veteranong mag-aaral na sila sa pagsali sa mga dungeon. Napakalakas nila. Pagpasok mo sa dungeon, kailangan mo ring mag-ingat sa kanila. Opo, Guro Gao. Guro Gao, bakit po kayo narito? Di ba't mga bagong mag-aaral ang hawak ninyo ngayong taon? Bakit kayo napadpad sa teleportation point ng Netherworld Forest Dungeon? Ang dungeon na ito ay para sa mga estudyanteng nasa mataas na antas. Nagdala ako ng isang bagong mag-aaral para sumali sa dungeon na ito. Ano? Nagdala ka ng bagong mag-aaral para sa Neverworld Forest Dungeon. Guro Gao, hindi po kayo nagbibiro, di ba? Sobrang hirap ng dungeon na ito. Ang pinakamahinang halimaw dito ay level 40. Ang pagpasok ng isang baguhan ay pagpapakamatay lang. Paano kung may mangyaring masama? Alam kong ang dungeon na ito ay delika. Pero naniniwala ako sa kakayahan niya. Isang baguhan, sasali sa Netherworld Forest Dungeon. Nababaliw na ba siya? Isang baguhan. Malamang kahit level 40 na halimaw, hindi niya kayang patayin. Magpapakamatay lang siya kapag pumasok doon. Pagsasayang lang ito ng slot sa dungeon. Oo nga, kulang na nga ang slot para sa atin. Tapos ibibigay pa sa isang baguhang naghahanap lang ng kamatayan. Napakamalas naman. UYY. Hindi ko akalain na may ganito kagandang babae pala rito. Kung makakaisa lang ako sa kanya. Hihihi. Isang baguhan, pero ang lakas ng loob na pasukin ng piitan sa gubat ng kadiliman. Ang tapang niya. Hayaan ninyong magpakilala ako. Ako si Chu Kwang. Ha ha ha. Naku, ang magandang dalaga pa ang napuntirya ni Chukwang. Kilalang kilala pa naman si Chukwang sa pagiging babero. Ang mga babaeng nagiging puntirya niya, wala ni isa mang nakakatakas sa mga kamay niya. At isa pa, si Chu Kwang ang pang-10 sa talaan ng mga pambihira. Napakalakas ng kapangyarihan niya. Mapapahamak ang babaeng yan. Chu Kwang, ano ang binabalak mo? Estudyante ko siya, si Ginoong Gao ito. Nagpapakita lang ako ng pag-aalala sa kanya, Ginoo. Napakadelikado kaya ng piitan sa gubat ng kadiliman. Paano ako mapapanatag kung mag-isa lang siyang papasok? Binibini, tama ako, di ba? Kaya bakit hindi ka na lang maging nobya ko? Isasama kita sa loob ng piitan at poprotektahan kita. Tutulungan kitang pumatay ng mga halimaw. Ano? Ayos ba? Hindi ko kailangan. May pagkapalaban ka pala. Yan ang gusto ko, Ineng. Huwag ka namang tumanggi agad. Ang panganib sa piitan ng gubat ng kadiliman ay higit pa sa iyong inaakala. Sinabi ng hindi ko kailangan. Ha, si Chu Kwang, busted. Ang lakas ng tawa ko. Ang tanyag na si Chukwang, ang pang-10 sa talaan ng mga pambihira,
ay tinanggihan ng isang baguhan. Kapag kumalat to, sira ang reputasyon niya. Akala kasi ni Chu Kwang dahil gwapo siya. At malakas, lahat ng babae magkakagusto sa kanya. Ayan tuloy, sa isang baguhan pa siya napahiya. Binibigyan na kita ng pagkakataon, ayaw mo pa, ha? Dito sa akademya ng mga pambihira. Ang babaeng magustuhan kong si Chu Kwang. Wala pang nangahas na tumanggi. Aba, ngayon meron na. Ha ha ha, Chu Kwang. Hindi kanya pinapansin. Oh, Tigilan mo na yan, kasi huwag mo kaming mga senior na ipahiya. hindi ko akalain na sa isang babae pa pala mapapahiya si Chu Kwang. Ha ha ha, ayos yan. So Warner, maghintay ka lang. Pagpasok natin sa dungeon, ipapatikim ko sa'yo kung ano ang kahihinatnan ng pagtanggi sa akin. Tama na yan, Chu Kwang. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Bagong mag-aaral si Su Warner. Bilang isang mas nakakatandang estudyante, dapat ay inaalagaan mo siya, hindi pinapahirapan. Isa pa, malapit na tayong pumasok sa dungeon. Kaya tigilan nyo na ang pagtatalo. Maghanda na lang kayo sa pagpasok. Sige na, tumahimik ang lahat. Malapit nang magbukas ang Yuming Forest Dungeon. Ngayon, ang lahat ng estudyanteng lalahok sa dungeon ay maghanda. Sa wakas, makakapasok na rin sa dungeon para maghanap ng mga halimaw na sisilane. So Warner, pagpasok sa dungeon, kailangan mong mag-ingat na mabuti. Kung makasalubong mo si Chu Kwang, iwasan mo siya hanggat maaari. Huwag kang makikipag-away sa kanya. Kung makaharap ka ng panganib na hindi mo kaya, umalis ka kagad sa dungeon. Naiintindihan mo ba? Sige po, Teacher Gao, naiintindihan ko. Huwag po kayong mag-alala. Sige, tiwala ako sa'yo. Galingan mo. Sana'y makabalik kayong dalawa ng alaga mo ng ligtas. Opo, salamat po, Teacher Gao. Oras na. Ang teleportation circle ay opisyal ng binubuksan. Lahat ng estudyanteng lalahok sa dungeon. Pumasok na agad sa teleportation circle. Simulan na ang paglalakbay sa Yuming Forest Dungeon. Maghintay ka. Hahanapin kita. Huwag. Napakatindi ng enerhiya. Ang enerhiya ng mga halimaw dito ay mas dalisay pa, kaysa sa inaasahan ko. Tiyak na makukumpleto ko ang pagdadalisay ngayong araw. Kuya Chen, may paparating na halimaw, sakto ang dating niya. Mabilis-bilis din pala. Sige, lugar ng pagkabulag. Pangil ng kamandag. Matagumpay na napatay ng Elysian Beast ang level 4 na si Ian. Nakakuha ng dagdag na 150 puntos. Kasalukuyang puntos, 8,730. May natuklasang anyo ng enerhiya na maaaring lamunin. Gusto mo bang lamunin? Lamunin. Matagumpay ang paglamon. Binabati kita, nakatanggap ka ng 20,000 puntos ng paglamon. Matapos lamunin ng level 45 na aninong lobo, ang progreso ng paglamon ay tumaas lang ng 0.5%. Gaya ng inaasahan, talagang mabagal umusad ang huling 10%. Pero kahit gaano pa kabagal, walang makakapigil sa akin na magpatuloy sa paglamon. Kung kulang sa kalidad, dadaanin ko na lang sa dami. Hampas ng buntot. May natuklasang enerhiya na maaaring lamunin. Sige, lamunin mo. Matagumpay ang paglamon. Binabati kita, nakakuha ka. Ng 20,000 puntos ng paglamon. Kasalukuyang progreso ng paglamon, 71%. Kasalukuyang progreso ng paglamon, 72%. Kasalukuyang progreso ng paglamon, 74%. 6% na lang at tuluyan na akong magiging isang SS class na sawang manlalamon. Sige pa, sige pa. Isang level 40 na halimaw. Marami na namang puntos ng paglamon to. Sistema ng pag-angat. May natuklasang anyo ng enerhiya na maaaring lamunin. Gusto mo bang lamunin? Lamunin. 还差最后5%。 Hey hey, munting haliparot, nagkita na naman tayo. Ikaw, anong binabalak mo? Anong binabalak ko? Sa tingin mo, ano ang binabalak kong gawin? Siyempre, para paglaruan ka ng husto. Ha ha ha, wala akong panahong makipaglaro sa'yo. Lumayas ka. Ha ha ha, walang panahon. Pero ako, marami akong panahon. Sabing lumayas ka. Naku, 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 nagagalit na siya. Ha ha,
Hindi ba't ang angas mo? Sinabi ko na, titiyakin kong malalaman ninyo kung ano ang sinasapit ng mga tumatanggi sa akin. Para harapin ang isang basurang tulad niya, hindi mo na kailangang dumihan pa ang iyong mga kamay. Ipaubaya nyo na lang po sa akin. Unahin mong patayin ang bantay niya. Ipaubaya mo na siya sa akin. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Chu. Ipaubaya nyo na lang sa akin. Haha, talagang naghahanap ka ng kamatayan. Malaking karangalan na para sa iyo na mapansin ka ni Ginoong Chu. At naglakas loob ka pang tanggihan siya. Dapat ka talagang mamatay. Lumabas ka, aking mabangis na oso. Mabangis na oso, patayin mo siya para sa akin. Aray, ang sakit ng pagtaas ng antas ni Boss Bo. Ha? Ano? Ang aking mabangis na oso. Ay, patay na. Isang baguhan. Napatay ang mabangis na oso ko. Paanong nangyari yun? Ang mabangis na oso, kahit hindi naman siya ganoon kalakas na bantay. Isa pa rin siyang SD na bantay, paanong natalo agad? Imposible. Ang bantay ng hinayupak na to ay may kakaiba. Sa ganyang kaliit na lakas, may gana ka pang sabihing papatayin mo ang bantay ko. Talagang hindi mo alam ang iyong limitasyon. HMP, walang silbi. Kahit isang basurang bantay ng baguhan, hindi mo matalo. Ano pa ang silbi mo? Huwag kang magyabang. Isang basura lang naman ang tinalo mo. Sana naman hindi ka kasing walang silbi niya. HMP. Huwag mo akong ikumpara sa isang walang kwenta. Lumabas ka, nag-aalab na leon. Nag-aalab na leon, patayin mo siya. Kuya Cheng, mag-ingat ka. Isa lang siyang basura. Ano? Paanong nangyari to? Ang bantay mo. Paano? Nakayanan ng apoy ng aking nag-aalab na leon. Mukhang wala kang ang pinagkaiba sa kanya. Buisit, isang hamak na taga-ibang planeta, naglakas loob na tuyain ako. Nag-aalab na leon, gamitin ng sigaw ng poot. Wala yan. Kuya Cheng, ha. Hayop ka, tingnan natin kung makapagyabang ka pa. Tinamaan ka ng aking makamandag na salita. Tiyak na mamamatay ang alaga mo. Mabuti naman. Alam kong magiging ligtas ka, Kuya Chen. Anong imposible? Tinamaan ka ng aking makamandag na salita. Kahit pa ang isang alaga na may ranggong SSG ay hindi ito kakayanin. Paanong hindi man lang nagalusan ang alaga mo? Mukhang kasing basura mo lang din ang alaga mo. Imposible. Hindi ito maaari. Isa ka lang namang baguhan. Paano naging ganito kalakas ang isang alaga? Walang bagay na imposible. Dahil kayo na rin naman ang lumapit sa akin. Manatili na kayong lahat dito. Kuya Chen, gawin mo na. Ano? Isang dalisay na anyo ng lakas. Kapag nakuha ko ang lakas nila, siguradong mabubuo na ang pagbabagong anyo ko. Bigkis ng higanteng ahas. Tigil, sumusuko na ako. Hindi na po mauulit. Tumigil ka at sumuko. Sa tingin mo ba hindi pa huli ang lahat para sumuko ngayon? Ipapatayin mo ang alaga ko. Hindi ba't ikaw ang unang may balak patayin ang alaga ko? Kaya ngayon, pagkakataon ko namang patayin ang sayo. Patas lang, di ba? Ay, ikaw. Ang lakas ng loob mo. Isa ako sa mga piling mag-aaral ng ikasampung akademya. Maglakas loob kang patayin ang alaga ko. At hindi ka patatawarin ng akademya. Hey, isang piling mag-aaral, kamo, pero hindi mo man lang matalo ang isang baguhang tulad ko. Tapos may lakas ka ng loob na tawagin ang sarili mo na isa sa mga pinakamahuhusay. Nag-aalab na liyong apoy. Ang nag-aalab na liyong apoy ko. Suwan, talagang pinatay mo ang nag-aalab na liyong apoy ko. Lagot ka sa akin. Sisiguraduhin kong isusumbong kita sa akademya. Sa tingin mo ba, may pagkakataon ka pang makabalik sa akademya? Ha? Anong ibig mong sabihin? Gusto mo kaming patayin. Nasa loob tayo ng isang dungeon. Normal lang naman na may namamatay sa loob ng dungeon, di ba? Ikaw. Ginoong Chu, tumakbo na tayo. Mahuhuli na tayo kapag hindi pa tayo umalis. Oo. Takbo. Bilis model. Ngayon nyo lang naisip ang tumakas. Akala nyo ba makakatakas pa kayo? Lagot na. Hindi na tayo makakatakas. Nagkamali ako. Hindi sana kita pinaghigantihan. Pakiusap, patawarin mo ako. Hindi ko na uulitin. Nagmamakaawa ako, pakawalan mo na ako. Nagkamali ako. Wala akong kinalaman dito. Si Chu Kwang. Si Chu Kwang ang nag-utos sa akin na pumarito. Wala itong kinalaman sa akin. Demonyo kang basura. Naglakas loob kang ipahamak ako, kasalanan mo ang lahat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ako malalagay sa ganitong sitwasyon.
Alam kong nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo na ako. Ngayon mo lang nalaman na nagkamali ka. Nasaan ang pagsisising yan kanina? Noong nagyayabang kayo kanina. Hindi nyo man lang naisip na darating ang araw na ito. Nagkamali ako. Alam ko talagang nagkamali ako. Huli na ang lahat. Sa wakas, tahimik na rin. Ngayon, pwede ko nang simulan ng piging ng paglamon. Natukoy ang utak, hindi maaaring lamunin. Ito ay isang anyong enerhiya. Kinukumpirma ang pagsusuri. Ang utak ay posibleng isang anyong enerhiya. Kumpirmado. Simulan ng paglamon. Lumunin mo ang lahat. Anong lalamunin? O baka naman hindi. Ang kasalukuyang target para sa paglamon ay nakansela na. Sayang. Kulang pa pala ang mga puntos ng paglamon. 1% na lang ang kulang. Mukhang kailangan ko pang maghanap ng ibang halimaw. Nakatakas ba si Kuya Cheng? Kaunti na lang. Ipagpatuloy natin. Itong pagyanig ng enerhiya, huwag mong sabihin. May paparating na boss. Ito ay pambihirang enerhiya. Siguradong may malakas na nilalang sa unahan. Kung malalamon ko yan, siguradong makukumpleto ko ang aking pagbabagong anyo. Ang dambuhalang apoy ng kadiliman, siya nga ang dambuhalang apoy ng kadiliman. Ang pinakamalakas na boss sa loob ng gubat ng kadiliman. Isang level 6 na pong ultimate boss. Kapag nalamon ko siya, siguradong magiging perpekto ang pagbabagong anyo ko. Maging puntos ka para sa aking kapangyarihan. Liwanag ng pagpuksa model. Imposible. Hindi ako pwedeng mamatay. Si Kuya Chen, tinalo sa isang iglap ang espadang apoy ng kadiliman. Yun ay isang level 60 na ultimate boss. Lamunin, bilis, lamunin mo, tagumpay ang paglamon. Nakakuha ng 100,000 Devour Points. Kasalukuyang progreso ng paglamon, 100%. Binabati kita, matagumpay ang ebolusyon ng Spirit Core. Nag-evolve bilang SSS rank na Heaven Devouring Beast. Binabati kita, ang iyong Spirit Core ay nag-unlock ng isang advanced na skill. Panglamon sa langit at lupa. Binabati kita, ang iyong Spirit Core ay umabot na sa SSS rank. Anyong tao, na-unlock na. Sa wakas, tuluyan na ba siyang naging isang SSS rank na nilalang? At nagkaroon pa talaga siya ng anyong tao. I unlock ang anyong tao. Sa wakas, nagbalik tao na rin ako. Ang gwapo mo. Ikaw si Kuya Chen. Kaya pala, ganito pala kagwapo si Kuya Chen kapag nasaan yung tao. Mas gwapo pa kaysa sa inaakala ko. Para siyang isang Diyos na bumaba mula sa langit. Kanina lang, hinihimas-himas ko pa ang katawan niyang ahas. Nakakahiya. Warner, anong problema? Hindi ka ba sanay na makita ako sa anyong tao? 习惯。 Hay hindi, Kuya Chen. Ang gwapo mo. Sobrang gwapo. Na nabigla lang ako. At medyo nahihiya. Bakit ka naman mahihiya? Ako pa rin naman to, si Kuya Chen mo, di ba? Alam ko, Kuya Chen. Walang hiya ka, sa wakas, nahanap din kita, kanina pa kita hinahanap. Hindi ko akalain na dito ka lang pala nagtatago. Leo Ruyan, anong ginagawa mo rito? Nakapasok ka rin sa gubat ng kadiliman na dungeon. At bakit naman hindi ako pwedeng magpunta rito? Ikaw mismo ang ipinunta ko rito. So Warner, ikaw ang pumatay kay Jiao Tai. Papatayin kita ngayon. Para maipaghiganti si Jiao Tai. Subukan mong saktan siya. At saan nanggaling ang pabling na ito na naglalakas loob na protektahan ng bruhang yan? Tio Jiao, huwag nyo nang alamin kung sino siya. Isa lang siyang hamak na walang alam sa mundo. Ngayong araw, tiyak na mamamatay si Suwaner. Walang sino man ang makakapagligtas sa kanya. Si Jiao Tai ang unang gustong pumatay sa akin. Hahayaan ko na lang ba ang sarili kong mamatay? Wala akong pakialam, siguradong mamamatay ka ngayon. Siguradong patay ka. Kunin ang gamit ko, sa tingin mo, karapat-dapat ka. HMPH, hayop kang walang kwenta. Ipapatikim ko sa iyo kung ano ang tunay na kalupitan. Lumabas ka, aking lobo ng kadiliman. Lobo ng kadiliman, patayin mo sila para sa akin, ipaghiganti mo ako. Ganito lang kababang uri ng hiyas na halimaw. Naglalakas loob ka pang magyabang sa harapan ko. Isang basurang hiyas na halimaw. Bata, napakayabang mo talaga. Ang alaga ko ay isang SS rank na hiyas na halimaw. Ang pagpatay sa iyo ay parang pagpatay lang ng aso, di ba? Kung gayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang isang tunay na hiyas na halimaw.
Nagpapalabas ka pa rin. Hey. Malalaman din natin kung sino ang mamamatay. Magbago ka ng anyo. Ano? Anong klaseng halimaw to? Papaanong nangyari to? Iyan ang hiyas na halimaw mo. Paanong nagiging tao ang isang hiyas na halimaw? At ang alaga ko, sa tingin mo ba'y isa lang F-rank na basura? Sinong nagsabing F-rank ang alaga ko? Ang hiyas na halimaw ko ay isang SF rank, mamatay ka na.